Hindi pa nagtatagal pagkatapos ng kamatayan ko, sina Bai Ningbin at ang kanyang White Moonlight na si Wang Ye ay nagkatuluyan at nagpadala pa siya ng text para balaan ako. Siguro para sirain ang kanilang kasal. Ngunit hindi niya malalaman na noong ipinadala ang text na ito. Wala na ako sa mundong ito. Yung batang babae na kumuha ng cellphone ko, direkta siyang pinagsabihan at inupakan. Si Bai Ningbin naman ay mukhang malungkot at tinanong ang babae kung sino ba ako sa kanya. Naalala ko noong bisperas ng kasal ni Bai Ningbin. Nagkaroon ng party para sa kanila ni Wang Ye. Binati sila ng mga kaibigan, congratulations, pagkatapos ng maraming taon. Sa wakas ay nagkatuluyan din kayo, bagay na bagay kayo. Yung pinakasalan ni Ningbin dati, ay hindi man lang makapantay sa kuko ni Wang Ye. Buti na lang at naghiwalay sila. Yung ex-husband na sinasabi nila, ay ako. Mahigit kalahating taon na akong hiwalay kay Bai Ningbin nang mamatay ako. Pagkatapos kong mamatay, ang kaluluwa ko ay gumagala sa lugar na ito. Hindi pa nagtatagal ay napalapit ako kay Bai Ningbin. Parang nakatali ako sa kanya. At hindi na makalayo. Siguro dahil nasanay na akong maging multo. Yung mga masasakit na salita noon ay parang ingay na lang ngayon. Nakayuko si Bai Ningbin at hindi mabasa ang kanyang emosyon. Ang kanyang mahahaba at makikinis na kamay ay nagbabalat ng orange para kay Wang Ye. Kahit ang puting himaymay ay maingat na inaalis. Nagulat ako. Alam ko na si Bai Ningbin ay isang anak mayaman na laki sa layaw. Sa loob ng 5 o 6 na taon naming kasal, hindi niya ako nagawa ng ganito. Hindi, mali. Meron isang beses. Noon ay mataas ang lagnat ko at gusto kong kumain ng mansanas paggising ko. Kusa siyang nagbalat ng isa para sa akin. Sobra akong natuwa noon at akala ko sa wakas ay dumating na rin ang araw ko. Pero noong kalahati pa lang ang balat ng mansanas, tumawag si Wang Ye at sinabing babalik na siya ng bansa. Pinapasundo niya si Bai Ningbin. Walang sabi-sabi, umalis si Bai Ningbin. Hindi ko tuloy nakain yung mansanas na binalatan niya. Gusto ni Wang Ye na siya ang sentro ng atensyon. Hindi siya natuwa nang marinig ang mga kaibigan ni Bai Ningbin na pinag-uusapan ako. Sa ganitong espesyal na araw, bakit niyo pa siya binabanggit? Naglalambing na sabi ni Bai Ningbin. Wang Ye, tikman mo ang orange na binalatan ko. Bahagyang ngumiti si Wang Ye. Pero ang pag-iral ko ay naging isang tinik sa puso ni Wang Ye. Habang pauwi, nag-aalalang sinabi ni Wang Ye, Ningbin, ikakasal na tayo sa susunod na 2 araw. Sa tingin mo ba sisirain ni Fang Yuan ang araw natin? Iyon ang pinakamahalagang araw sa akin. Ayokong sirain yon ni Fang Yuan. Sumandal si Bai Ningbin sa balikat ni Wang Ye at may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Huwag kang mag-alala, matagal na siyang naka-move on. Hindi ako makapagsalita. Si Ningbin ang may kasalanan noon. Bakit siya pa ang nagtatanim ng galit sa akin? Sabi ni Wang Ye. Sana nga. Nakakainsulto din, alam pala ni Wang Ye. Kung gaano kahalaga ang kasal sa isang bagong kasal. Pero ang kasal ko ay sinira niya. Noong araw ng kasal namin ni Bai Ningbin, tinawagan siya ni Wang Ye na nagmamakaawa. Ningbin, na-aksidente ako. Parang mamamatay na ako. Pwede mo ba akong puntahan? Sa video, puro dugo ang ulo ni Wang Ye. Nakakapanindig balahibo ang itsura. Inaalo ni Bai Ningbin si Wang Ye habang sinasabi sa akin. Aalis lang ako saglit. Paalala ko sa kanya, Ningbin. Kasal natin ngayon. Walang sabi-sabi, inulit ni Bai Ningbin. Umunawa ka naman. Mamamatay na si Wang Ye. Kung nasa tabi niya ako, mapapanatag siya sa operasyon. Pagkaalis niya, pinagtatawanan ako ng mga bisita. Direktang tinukso ako ng mga kaibigan ni Bai Ningbin, Fang Yuan. Nakikita mo ba? Hindi ka man lang karapat dapat magdala ng sapatos ni Wang Ye. Buti na lang at nasa ibang bansa si Wang Ye. Kaya nagkaroon ka ng pagkakataong pakasalan si Ningbin. Huwag mong isipin na dahil pinakasalan mo si Ningbin ay bayaw ka na namin. Sa puso namin, si Wang Ye lang ang bayaw namin. Pagkatapos ng kasal, nakatanggap ako ng text message mula sa isang hindi kilalang numero. Akala ko kung gaano kakamahal ni Ningbin. Ganito lang pala, kahit walang ebidensya, alam ko na ang text na yon ay galing kay Wang Ye. Iyon ang unang beses kong napagtanto ang lakas ng White Moonlight. Sobrang lakas pala nito. Bago ikasal, naririnig ko lang sa mga kaibigan ni Bai Ningbin na mayroong Wang Ye. Ang pagkikita namin ni Bai Ningbin ay nagsimula sa isang ordinaryong damsel in distress. Nahulog ako sa kanya sa unang tingin at niligawan ko siya. Noon, pinipilit si Bai Ningbin ng kanyang pamilya na magpakasal. Ako naman ay angkop na mapapangasawa niya kaya nagpakasal kami. Hindi ako gusto ng mga kaibigan ni Bai Ningbin. Ipinapahiwatig nila na kung hindi umalis ng bansa si Wang Ye, wala akong pagkakataong pakasalan si Bai Ningbin. Lumaki si Wang Ye kasama sila. Sila rin ang kinikilalang bayaw niya. Pero noong panahong iyon, sinabi sa akin ni Bai Ningbin na nakaraan na ang lahat. Ako lang daw ang nasa puso niya ngayon. Akala ko ayos na ang lahat. Sino ang mag-aakalang ang kasunod ng kasal ay yung si Wang Ye pala? Hindi pala na-aksidente si Wang Ye. Noong araw na yon, natalo si Wang Ye sa isang dare kasama ang mga kaibigan niya.
Kaya siya napatawag. Dahil dito, nagalit ng husto si Bai Ningbin kay Wang Ye. Naghiwalay sila. Pagkalipas ng ilang panahon sa pamamagitan ng mga kamag-anak niya, ikinasal si Wang Ye sa isang babaeng kapantay niya sa buhay. Bumalik sa dati ang buhay ko. Maya-maya pa. Nagdiborsyo si Wang Ye at bumalik sa bansa. Ang kasal namin ni Bai Ningbin. Dahil sa pagpasok ni Wang Ye, unti-unti ring nauwi sa hiwalayan. Hindi ko namalayan. Sumunod ako kina Bai Ningbin at Wang Ye sa magiging bahay nilang mag-asawa. Napahiya ako. Wala naman akong hilig na makialam sa buhay ng iba. Gabi na, nagpupuyat pa rin ang wedding planner para sa kasal nila. Narinig ko ang ilang detalye ng kasal. Grabe, galing pa sa ibang bansa ang mga bulaklak. 4 na eroplano ang naghatid para masigurong sariwa pa at may mga hamog pa ng umaga. Ang suit at gown ay ipinagawa pa sa isang Italian designer. 1 taon pa bago ang kasal kinomisyon na. Espesyal din ang lugar kung saan sila magpapakasal. Isa-isa, kinukumpirma ng wedding planner kay Bai Ningbin. Habang tinitignan ko ang seryosong mukha ni Bai Ningbin, naalala ko ang kasal namin. Napakabilis at parang hindi kasal. Hindi man lang nakialam si Bai Ningbin sa mga detalye ng kasal. 1 araw bago ang kasal, nasa labas pa siya at nagtatrabaho. Tinanong ko siya tungkol sa ilang bagay. Sabi niya, bahala ako. Ayos lang daw. Akala ko nagtitiwala siya sa akin. Ngayon ko lang napagtanto na wala lang siyang pakialam sa akin. Ang linaw pala ng pagkakaiba ng pagmamahal at hindi pagmamahal. Natulog na silang dalawa. Mahigpit na niyakap ni Wang Ye si Bai Ningbin. Pumikit ako. Ayokong makita ang eksenang hindi dapat panoorin. Pero hindi nangyari ang inaasahan ko. Parang itinulak ni Bai Ningbin si Wang Ye. Sabi ni Wang Ye, Ningbin, 1 taon na. Hindi mo pa rin ako hinahayaan na lumapit sa'yo. Nahihiya ka ba kasi nag-asawa na ako dati? O kaya naman, naalala mo pa rin si Fang Yuan? Nakasandal si Bai Ningbin sa headboard ng kama. Nakayuko siya at parang may iniisip. Sa katahimikan, ang lamig ng mga mata niya. Ano ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw ang pinakamamahal ko. Gusto kong itago ang pinakamagandang unang gabi natin. Tuwang-tuwa naman si Wang Ye sa sinabi niya. Niyakap niya ang payat na balikat ni Bai Ningbin. Ningbin, nag-aalala pa rin ako. Baka guluhin ni Fang Yuan ang kasal natin. Subukan mong kausapin siya. Nakikinig naman siya sa'yo, di ba? Hindi man lang sumagot si Bai Ningbin. Ibig sabihin, hindi siya masaya. Akala ko tatanggihan niya si Wang Ye. Pero pumayag siya. Pagkatapos, idinikit niya ang kanyang malambot na daliri sa cellphone. Mabilis siyang nagtipa ng mga mensaheng malamig. Fang Yuan, huwag kang pumunta sa kasal ko. Alam mo namang ayaw kang makita ni Wang Ye. Nakikinig ka naman sa akin, di ba? Kaya mo yun, di ba? Tanong ni Wang Ye. May reply na ba? Siguradong wala. 2 taon na siyang patay. Pero nakakagulat. Tumawag ang cellphone ko. Huwag kang magte-text. Ginugulo mo ang katahimikan ni Fang Yuan. Boses ng isang batang babae. Ilang segundo ring natahimik si Bai Ningbin. Ang mukha niyang kalmado. Biglang sumimangot. Sino ka? Ina mo. Pagkatapos niyang sabihin yon, binaba niya ang telepono. Nagulat din ako. Sino ba ang babaeng yon? Bakit nasa kanya ang cellphone ko? Tinawagan ulit ni Bai Ningbin. Pero na-block na siya. Malapit si Wang Ye kay Bai Ningbin kaya narinig niya ang buong usapan. Pabiro pa niyang sinabi, hindi ba't sabi ni Fang Yuan ikaw lang ang mahal niya? May iba na agad? Siguro kaya kanya hiniwalayan noon ay dahil sa babaeng yan. Malamig ang ekspresyon ni Bai Ningbin. Matulog na tayo. Natatakot pa rin ako na baka gumawa siya ng gulo. Hindi naman siya mapagbigay. Ang nagbukas ng pinto ay isang batang babae na may mahaba at itim na buhok. Pagkamatay ko, naging magulo ang isip ko. Maraming bagay akong hindi maalala, kaya wala akong maalala tungkol sa babaeng ito. Nang makita ng batang babae si Bai Ningbin, biglang nag-iba ang aura niya. Ngumisi siya. Anong kailangan mo? Bai Ningbin, nakakatawa ka. Magpapakasal ka na, pero pumunta ka pa rito para makita ang ex mo. Bakit? May gusto pa ba kay Fang Yuan sa kanya? Ni hindi man lang ako tiningnan ni Bai Ningbin, nakasimangot pa. Itinulak niya ito at pumasok sa loob. Parang nanggugulat ng nagtataksil. Agad niyang tiningnan ang mga drawer at kabinet. Nandoon ang litrato ko kasama ang batang babae. Kinuha ni Bai Ningbin ang litrato, nakakunot ang noo na halos pumatay ng lamok. Ano ang relasyon mo kay Fang Yuan? Bakit ka narito sa bahay niya? Nakasandal ang babae sa hamba ng pinto. Punong-puno ng kahulugan ang tono ng pananalita niya. Hulaan mo. Ngumisi si Bai Ningbin. Isa nga siyang sinungaling. Alam ko sa puso ko kung bakit niya sinasabi yon. Noong nagpakasal kami, ako at si Bai Ningbin ay nagsumpaan ng pag-ibig, sinasabing siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Maliban kung mamatay ako, hindi kami maghihiwalay. Pero anong karapatan ni Bai Ningbin na sabihin yon sa akin? Noong mataas ang lagnat ko, iniwan niya ako para sunduin si Wang Ye sa airport. Noong nagbakasyon kami, umuwi siya para ipagdiwang ang kaarawan ni Wang Ye.
Nakalimutan niya ang aming anibersaryo, pero pinuntahan niya si Wang Ye para gamutin ang paa nito. Kapag kailangan ko siya, wala siya. Kapag kailangan siya ni Wang Ye, agad siyang naroon na parang asawa niya si Wang Ye. Nag-away kami ni Bai Ningbin. Palagi siyang may mga dahilan para bigyang katwiran ang kanyang mga kilos. Sabi niya, noong may lagnat ka, may doktor sa ospital na nag-alaga sa'yo. Ano ang mawawala kung wala ako? Si Wang Ye naman, ilang taon nang hindi nakakauwi. Malaki na ang pinagbago sa Pilipinas. Hindi niya alam ang lugar, bilang kaibigan, kailangan ko siyang sunduin. Umalis ako sa gitna ng bakasyon dahil matagal ko nang ipinangako kay Wang Ye na sasamahan ko siya sa kanyang kaarawan. Naghihintay ang mga kaibigan namin, hindi ako maaaring bumigo. Ang anibersaryo ng kasal. Maaari naming ipagdiwang iyon sa ibang araw. Sobra kang makasarili, iniisip mo lang ang anibersaryo. Nasaktan ng paa ni Wang Ye, ang hirap ng buhay. Gusto kong sabihin na, bakit hindi maaaring ipagpaliban ang kaarawan ni Wang Ye? 3 buwan kong pinaghandaan ang bakasyon na yon, 1 buwan kong ginawa ang itineraryo. Pero wala ang pinakamahalagang karakter, nagmamadaling ipagdiwang ang kaarawan ni Wang Ye. Habang sinasabi ito ni Bai Ningbin, nakakunot ang kanyang noo, puno ng inis ang kanyang mga mata. Si Wang Ye sa tabi. Kalmado niyang sinabi sa akin na patawad, hindi na niya abalahin si Bai Ningbin. Pagkatapos, ginamit ni Bai Ningbin ang malambing na tono. Inalo si Wang Ye, sinabing hindi niya kasalanan, huwag niya itong isipin. Tumango si Wang Ye, sumulyap sa akin. Ang kanyang tingin. Mapangmata at mapanghamon. Ako ang napahiya, pero parang ako pang nagwawala. Palaging walang pasubaling kampi si Bai Ningbin kay Wang Ye. Sa katagalan, tinamad na akong makipagtalo sa kanya at naunawaan ko na rin na hindi ako karapat-dapat mahalin ni Bai Ningbin. Kaya ako na ang nagpa siyang magdiborsyo. Tiningnan niya ako ng malalim. Fang Yuan, pag-isipan mong mabuti. Magsisisi ka. Sigurado siya na babalik ako at magmamakaawa sa kanya, tulad ng dati kapag nag-aaway kami. Kahit gaano kasama, ako pa rin ang magsusori. Pero hindi niya inaasahan. Napatay na ako at hindi na kailanman yuyuko. Nagkakamali ka. Hindi ako pumunta rito para kay Fang Yuan dahil hindi ko siya makalimutan, gusto ko lang siyang balaan. Sa Sabado ang kasal ko, huwag siyang gumawa ng gulo kung hindi. Hindi natapos ni Bai Ningbin ang kanyang sinasabi, matalim ang kanyang tingin, nagbabala. Ibinabalik ako ng mga salita ng babae sa realidad. Umisi siya, Bai Ningbin. Masyado kang mataas sa sarili mo. Sino ka ba para maalala ka ni Fang Yuan ng ganito katagal? Para maghintay siya sa'yo. Huwag kang mag-alala, matagal nang naka-move on si Fang Yuan. Matagal na kaming nagsimula ng bagong buhay. Kinuha ng babae ang litrato. Dumausdos ang kanyang daliri sa aking mukha, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Sa litrato, nakangiti ako ng malapad. Tingnan mo, masaya siya sa akin. Tiningnan ng babae si Bai Ningbin. Isa kang basura, huwag mo nang buluhin si Fang Yuan. Matagal ka na niyang hindi mahal. Ayaw ka na niyang makita, naiintindihan mo ba? Mayabang at kampante si Bai Ningbin. Paulit-ulit na sinaksak ng mga salita ng babae ang kanyang mga nerbiyos. Tiningnan ni Bai Ningbin ang babae. Nangangalaiti ang kanyang noo. Nang makita ang litrato, umiwas siya sa galit. Tumahimik ka. Hinawakan ni Bai Ningbin ang kwelyo ng babae, naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata. Itinigil ng babae ang pagngiti. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay. Napakaliit ng pasensya mo, Ginang Bai. Noong may relasyon kayo ni Wang Ye. Ginigulo ba ni Fang Yuan si Wang Ye? Hindi naman, di ba? Nakakunot ang noo ni Bai Ningbin. Padabog na sinabi, kaibigan lang ni Wang Ye ang kapatid ko. Si Fang Yuan ang may maliit na pag-iisip. Nag-iisip lang siya ng kung ano-ano. Ah, ganun ba? Ang kapatid ay ngumiti ng may masamang intensyon. Pero hindi mo ba naisip? Girlfriend ako ni Fang Yuan. Hindi nakaimik si Bai Ningbin. Bihira ko siyang makitang nawawalan ng kontrol. Palagi niya akong ginagawang baliw sa magulong pag-ibig. Pero malinaw sa akin na hindi ako mahal ni Bai Ningbin. Nagagalit siya. Dahil lang sa kanyang pagiging mapag-angkin. Sigurado siya na mahal ko siya at hindi na ako magmamahal muli kapag iniwan ko siya. Para sa akin, hindi ako kasintahan niya. Ako lang ang kanyang pag-ari. Hindi niya naisip na hindi ko lang siya kinalimutan, kundi nakasama ko rin ang ibang babae. Para sa kanya, kataksilan yon. Pareho ito sa iniisip ko. Mabilis na kumalma si Bai Ningbin. May oras pa siyang ayusin ang gusot na manggas na nakuha sa pagtatalo. Muli siyang naging kalmado. Hiwalay na kami ni Fang Yuan. Malaya siyang makasama ang sinuman. Wala na akong pakialam. Hindi ako nakikipag-away sa iyo ngayon. Papuntahin mo si Fang Yuan. Basta't personal siyang pumayag na dadalo siya sa kasal ko. Hindi na ako makikialam sa kanya. Kalmado ang kanyang pananalita, para bang estranghero ako. Inalis ng kapatid ang ngiti niya. Bahagyan niyang sinabi, hindi mo na makikita si Fang Yuan. Patay na siya. Hindi inaasahan, narinig ko. Nang sabihin ko ang balita ng pagkamatay, tumawa pa si Bai Ningbin. Sinasabi mong patay na siya. Tinaasan ng kapatid ang kanyang kilay na may masamang tingin.
Nakakatawa ba? Pumunta si Baining Bin sa dining area. May bagong lutong sabaw sa mesa at umaaso pa ito. Sinasabi mong patay na siya. Kanino galing ang sabaw na ito? Magaling siyang magluto ng sabaw. Halata namang siya ang nagluto nito. Ginagawa mo akong tanga. Malamig na tiningnan ni Baining Bin ang sabaw. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Madilim ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng ilang sandali, sabi niya gustong-gusto ni Fang Yuan na ipagluto ako. May panahon na bigla siyang hindi nagluto. Sabi niya ayaw niyang magluto. Ngayon, masaya siyang ipagluto ka ng sabaw. Tinitigan niya ang kapatid. Bawat salita ay binibigkas ng isa-isa. Matagal na kayong naglalandian, hindi ba? Punong-puno ng galit ang kanyang tingin sa kapatid, para bang ako at ang kapatid ay mga mangangalo niya. Sobra akong nagalit. Sinampal ko si Baining Bin ng 2 beses sa kawalan. Minahal ko si Baining Bin sa loob ng 7 taon nang walang pag-aalinlangan. Sa huli, pinagdudahan niya pa rin ako na nagtaksil ako sa kanya sa loob ng kasal. Ang lahat ng paghihirap ko, parang biro lang, sobrang nakakatawa. Malinaw na sa loob ng kasal ay palaging may ibang nakikipaglandian sa iba si Baining Bin. Hindi man lang niya pinag-iisipan ang sarili niya. Saan niya nakuha ang karapatang magduda at magbintang sa akin? Bakit hindi ko siya ipinagluluto? Hindi ba niya alam? Isa akong baliw sa pag-aaral ng pagkain. Gustong-gusto kong makita ang taong mahal ko na kumakain ng luto ko. Ang nakakabusog na ekspresyon, grabe. Baining Bin, gustong-gusto niyang kumain ng luto ko. Nagreklamo pa siya tungkol sa sekretarya ng kumpanya. Sa mga pagkain in order niya, sabi niya, hindi ito kasing galing ng luto mo. Madalas kong pinag-iisipan ang mga salitang ito. Nagbakasyon ako ng panahong iyon. Maaga akong pumupunta sa palengke araw-araw para pumili ng pinakasariwang gulay. Pagkatapos, umuwi ako para magluto ng 3 ulam at 1 sabaw. Sa tanghali, dadalhin ko ito kay Baining Bin. Hanggang sa isang araw, bigla niyang sinabi, huwag ka nang magpadala ng pagkain. Sabi niya, sapat na raw ang pagod ko sa pagluluto. Ipadala na lang sa driver. Akala ko nag-aalala siya sa akin. Ano ang nangyari? Nagkasakit ang anak ng driver. Nag-leave siya ng 1 araw. Kaya kailangan kong magluto ulit. Pagdating ko sa opisina niya, hey. Nandoon din si Wang Ye. Nakangiti siya. Ang resulta, ang lunchbox sa kamay ko. Sabi ni Wang Ye, Kuya Fang Yuan, ano na naman ang masarap na niluto mo sa amin ngayon? Hindi pa nakapagsalita si Baining Bin, sinabi niya na agad ang mga pangalan ng pagkain. Tipong pinirito sa mantika. Pork ribs na niluto sa toyo, oyster sauce kangkong, at spinach egg drop soup. Lahat ng paborito ko. Nagpasalamat pa siya sa akin. Ang pagkasanay niya. Para bang nasa bahay niya siya. Si Baining Bin, abala pa rin sa pagtatrabaho. Bahagya siyang binato ni Wang Ye gamit ang papel, sabi, workaholic. Kinuskos ni Baining Bin ang kanyang mga kilay. Nang tiningnan niya si Wang Ye, punong-puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, biglang nawala ang ngiti niya. Para siyang nagpalit ng maskara sa teatro. Tinanong niya ako kung bakit ako narito. Sabi ko nagkasakit ang driver. Sumagot lang siya ng tapos sinabi niya na kung wala na raw ibang kailangan. Pwede ka nang umalis. Ang tono niya ay parang katulong niya ako. Laging handa kapag kailangan, itinatapon kapag hindi na kailangan. Pagkatapos, nalaman ko mula sa sekretarya na malapit lang ang trabaho ni Wang Ye. Nitong mga nakaraang araw, lagi siyang kumakain dito sa bahay ni Baining Bin. Noong nagkasundo kami ulit, hindi ba't sakto namang hindi ako nakakapaghatid ng pagkain noong mga panahong yon? Bigla kong naramdaman na isa akong clone. Akala ko pa naman nag-aalala si Baining Bin sa akin, pero ayaw niya lang pala na istorbohin ko siya at si Wang Ye. Mga mundo ng matatanda. Pag-uwi ko, nag-away kami. Tinanong ko siya, Baining Bin, ano ba tingin mo sa akin? Katulong ni Wang Ye, kung anong gusto niyang kainin, yun ang ipapagawa mo sa akin. Sabi ko pa nga, dati gustong-gusto niya ang seafood pero ngayon palagi niya akong pinagluluto ng seafood. Yun pala, gustong-gusto ni Wang Ye. Sabi ko pa nga, pinagluluto niya ako ng maraming pagkain. Akala ko pa naman gustong-gusto niya. Dito na ako napaiyak. Noong nagluluto ako para sa kanya, sobrang saya ko. Ngayon na alam ko na ang totoo, nakakadiri. Pero si Baining Bin pa rin. Lagi siyang nakatayo sa mataas na moral. Sabi niya, hindi raw maganda ang tiyan ni Wang Ye, gusto niya raw ang luto ko. Sabi niya, kung magluluto na rin lang naman, okay na rin ang dalawa. Wala naman daw problema. Ano pa raw ikinagagalit ko? Tinanong ko siya kung bakit hindi siya nagsabi sa umpisa pa lang. Bakit kailangan niya pang maglihim sa akin? Sabi niya, alam niya raw na mag-isip ako ng kung ano-ano at magwawala. Kaya hindi na lang daw niya sinabi. Sa huli, kasalanan ko pa rin. Nagtago siya sa akin para rin daw sa akin. Pag naiisip ko yung kasal namin, napapagod ako. Bukod sa walang katapusang away, hinala, at Cold War, parang wala na akong nakuha. Pak, ang tunog na yon ang pumutol sa pag-isip ko. Biglang sinampal ng isang batang babae si Baining Bin. Sobrang bilis ng pangyayari. Nang makabawi si Baining Bin, gumanti rin siya.
Hindi nagtagal, nagkumpulan na silang dalawa. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit nasasaktan si Bai Ningbin, wala akong nararamdaman. Gusto ko pang ang pumalakpak. Pero nang makita kong nasasaktan yung batang babae, kumirot ng kumirot ang puso ko. Sobrang sakit. Hindi ko pa nga alam ang pangalan niya. Nang matapos silang mag-away, pareho silang may mga pasa sa mukha. Mas malala ang itsura ni Bai Ningbin. Nagdudugo lang ang gilid ng labi ng batang babae. Magang-maga ang mga mata ni Bai Ningbin. May mga kalmot din sa pisngi niya. Ang dating mayaman at kilalang babae. Ngayon ay miserable. Ngumisi ako ng may pagtataka at sinabing, "Bagay sa'yo." Pinunasan ng batang babae ang dugo sa gilid ng labi niya at malamig na sinabing, "Ang malas ni Fang Yuan na makilala ang isang katulad mo." Hindi nagpatalo si Bai Ningbin. At nang uuyam na sinabing, nagdilim na ang paningin ni Fang Yuan. Nagkagusto pa sa isang basagulera. Sinungaling siya, basagulera ka. Bagay na bagay kayong dalawa. Sabi pa niya, kailan ba kayo magpapakasal? Bibigyan ko kayong dalawa ng regalo. Hinihiling ko na magsama kayo habang buhay. Tinitigan siya ng batang babae nang may matinding tingin. Ramdam ang galit sa buong katawan niya. Sabi niya, hindi ka ba nakakaintindi? Patay na siya. Tinanong ni Bai Ningbin kung sino ang nagluto ng sopas. Sabi ng batang babae, siya raw ang nagluto. Hindi naniwala si Bai Ningbin. Pero alam niya na wala siyang makukuha mula sa babaeng ito. Ngumisi si Bai Ningbin. Nagbanta siya, sabihin mo kay Fang Yuan kapag nanggulo siya sa kasal ko. Hindi ako magdadalawang isip na saktan siya. Tapos, padabog siyang umalis. Tinitigan ng batang babae ang pinto. Umisi siya at sinabing, paano kung gusto kong sirain ang kasal mo? Tumitig siya sa litrato naming dalawa. Malambing at mapagmahal ang tingin niya. Fang Yuan, huwag kang mag-alala. Kahit patay ka na, hindi ko hahayaang maging masaya sila ni Wang Ye. Sabi pa niya, binigyan ka ni Wang Ye ng isang hindi malilimutang kasal. Ako rin naman, bibigyan ko siya. Isang kasal na hindi niya makakalimutan habang buhay. Pagkatapos, uminom ulit siya ng sopas. Habang umiinom, tumulo na lang bigla ang luha niya mula sa gilid ng mata niya. Ang pangit ng lasa. Hindi katulad ng luto mo, Fang Yuan. Mukhang malungkot ang batang babae. Kumirot ng kumirot ang puso ko. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya. Pero may kutob ako, importante siya sa akin. Ayokong malungkot siya. Inilahad ko ang kamay ko para pakalmahin ang nakakunot niyang noo, para punasan ang luha niya. Bigla may humihila sa akin. Hindi ko mapigilang bumalik kay Bai Ningbin. Hindi ako pwedeng lumayo kay Bai Ningbin. Umiti ako ng mapait. Noong buhay kami, magkaaway kami. Bakit pati ba naman sa pagkamatay ko, kailangan ko pang maging konektado sa kanya? Anong klaseng sumpa ito? Bumalik si Bai Ningbin sa bahay. Nang makita ni Wang Ye na may pasa siya sa mukha, nag-alala siya. Tinanong niya kung sino ang gumawa noon sa kanya. Kung gusto raw ba niyang tulungan ng pinsan niya para bugbugin ang gumawa noon. Siguro nahihiya si Bai Ningbin na sabihin girlfriend ng ex-husband niya ang gumawa noon sa kanya. Kaya sinabi niya na nadulas lang siya. Nag-aalinlangan si Wang Ye, pero hindi na siya nagtanong pa. Di nagtagal, dumating na ang araw ng kasal. Gustong-gusto ni Wang Ye ang magpasikat, kaya naman ang kasal na ito ay ginawa niyang napakalaki at magarbo. Puno ng mga kilalang tao at mayayamang pamilya. Nag-arrange pa siya ng mga taong magla-livestream ng kanyang kasal. Ang mga netizen na nakakita sa mga mamahaling kotse sa labas. Sa banquet hall na ginawang parang panaginip at sa magagandang bulaklak na inangkat pa, ay labis na nainggit. Nag-iwan sila ng mensahe na, ito ba ang kasal ng mga mayayaman? Salamat Wang Ye at nagkaroon ako ng ideya. Bagay na bagay sila. Sila ay para sa isa't isa. Anong klaseng pag-ibig ito? Lumulutang ako sa ere, walang magawa, habang pinapanood ang lahat ng ito, hanggang sa nakita ko ang isang pamilyar na tao. Ang batang babae, iba na ang kanyang ayos ngayon. Nakasuot siya ng isang maliit na gown. Mahal ang dating niya, maganda siya, at mukhang maganda rin ang kanyang pinanggalingan. May mga taong bumabati sa kanya. Nakangiti siya, ngunit hindi siya interesado sa pagtugon. Nalaman ko rin mula sa ibang tao ang kanyang pangalan, si Muyaw. Pumili si Muyaw ng liblib na lugar para umupo. Halata sa kanyang mga mata ang pagkabagot. Mukhang sawang-sawa na siya sa lahat ng ito. Kung ayaw niya rito, bakit siya dumalo sa kasal na ito? Nang maisip ko yon, bigla kong naalala ang araw na yon. Ang sinabi ni Muyaw sa sarili niya tungkol sa aming mga litrato. Binigyan ka ni Wang Ye ng isang di malilimutang kasal. Kaya bibigyan ko rin siya ng isang kasal na hindi niya makakalimutan habang buhay. Ano kaya ang kanyang gagawin? Kasabay ng romantikong musika na tinutugtog ng live band, pumasok ang ikakasal. Sa malaking screen sa gitna ng stage, ipinapakita ang mga litrato ng kanilang mga pinagdaanan. Ang mga comments sa livestream ay punong-puno rin ng isbagay para sa isa't isa. At mga katagang tulad ng pag-ibig na galing sa langit. Ngunit sa sandaling ito, sa mukha ni Muyaw, ay may kakaibang ngiti. Para bang ang inaasahan niyang palabas ay magsisimula na. Nakakapagtaka rin si Bai Ningbin. Ikinakasal na siya sa lalaking mahal niya, pero mukhang hindi siya masaya.
Bagamat nakangiti siya, kung titingnan mo ng mabuti, makikita mong hindi umaabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Palagi siyang tumitingin sa pintuan, na parang may hinihintay na dumating. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng isang napaka-absurdong ideya. Hindi kaya hinihintay niya akong sirain ang kanyang kasal? Hindi. Paano naman? Mabilis kong tinaboy ang ideyang iyon. Siguro nag-aalala pa rin siya. Nag-aalala na baka bigla akong sumulpot at sirain ang kasal niya at ni Wang Ye. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala na sisirain ko ang kanyang kasal, dahil patay na ako. Kahit na nabubuhay pa ako, hindi na ako makikipag-ugnayan pa sa taong iyon. Mahal ko ang isang tao. Paalala ng kaibigan ni Wang Ye sa kanya. Wang Ye, tingnan mo ang screen sa likod mo. Nagulat si Wang Ye. Paglingon niya, muntik na siyang mahimatay. Nawala ang kanyang pagyayabang kanina. Sumisigaw siya, patayin niyo iyan. Patayin niyo agad. Sa malaking screen, ipinapakita ang mga larawan ni Wang Ye at isang babae sa kama. Grabe. Halos, dahil may mga bata sa venue, may blur ang mga litrato. Para mas madali para sa lahat, may mga petsa pa sa mga litrato. Marso 6 mayong taon. Hindi ba nakatakda ng ikasal si Wang Ye at Baining Bin noong panahong iyon? Grabe. Wang Ye, Wang Ye, Wang Ye. Para mas madali para sa lahat, may mga petsa pa sa mga litrato. Marso 6 mayong taon. Hindi ba nakatakda ng ikasal si Wang Ye at Baining Bin noong panahong iyon? Grabe. Nagtaksil si Wang Ye. Niloko si Baining Bin. Kagaya ni Wang Ye na nagulat din. Andyan din ang mga kaibigan niya at ni Baining Bin simula pagkabata. Sila ang number 1 fan ng kanilang dalawa. Noong pinakasalan ko si Baining Bin, hindi sila masaya. Sinisiraan nila ako. Ngayon, nang makita nilang nagkatuluyan si Baining Bin at Wang Ye, sobrang saya nila. Ngunit nang lumabas ang mga litrato ni Wang Ye, biglang nasira ang kanilang inaasahan. Sobrang pangit ng kanilang mga mukha. Tumahimik kayong lahat. Hindi ko kayo papayagan na sabihin yan kay Wang Ye. Mabait na tao si Wang Ye. Siguradong may hindi pagkakaunawaan. Ang mga bisitang dumalo ay mayayaman at kilala. Hindi nila hahayaang mangyari ito. Nangutya ang mga bisita. Mabait na tao. Ang mabait na tao ba ay nakikipagrelasyon sa ibang babae bago ikasal? Hindi pagkakaunawaan. Hindi kaya pinilit si Wang Ye na magtaksil. Tingnan niyo ang mga litrato. Halata namang nag-enjoy si Wang Ye. Talagang mabubuting kaibigan kayo ni Baining Bin. Niloko siya ni Wang Ye. Bakit pinagtatanggol niyo pa siya? Mas malaki pa ang reaksyon ng mga manonood sa live kaysa sa mga bingke. Puts pa, kapafan ko pa lang sa scene na to, gumuho na agad. Siguradong magsisisi si Wang Ye na nag-livestream ng kasal, dahil nabuking sa kasal ang mga malaswang litrato niya at panloloko kay Baining Bin. Trending na sa social media, alam na ng buong mundo. Imbes na magpasikat ng pagmamahalan, naging katatawanan pa siya. Kawawa naman si Baining Bin, pinaghandaan pa naman niya ng husto ang napakagandang kasal na ito. Kawawa, para sa akin. Bagay lang sa kanya yan. Hindi niyo ba alam na may ex-husband si Baining Bin? Nung kinasal sila, nagbiro si Wang Ye na naaksidente siya, pinapunta niya si Baining Bin para bisitahin siya. Nagmadaling umalis si Baining Bin, hindi na natuloy ang kasal. Dahil dito, pinagtawanan ang ex-husband ni Baining Bin. Balita ko, pinalaya si Baining Bin ng ex-husband niya dahil kay Baining Bin at Wang Ye. Ay, mga manloloko pala. Sa isang banda, bagay rin sila. Nang mahimasmasan si Wang Ye, napagtanto niyang naka-livestream pa pala ang kasal, kaya nagpapanik siya na patayin ang livestream. Pero huli na ang lahat, ang kasal ni Wang Ye at Baining Bin. Ang nakasusuklam na kasal ng siglo ay naging isang kakatwang kaganapan. Nang mahimasmasan si Wang Ye, hinawakan niya ang kamay ni Baining Bin. Ningbin, pakinggan mo ang paliwanag ko. Seryoso ang mukha ni Baining Bin. Agad na inalis ang kamay niya. Tama na, gusto mo pa bang mapahiya lalo? Kinuha niya ang scroll mula sa MC at sinabi, kinakansela ang kasal. Mabilis siyang umalis sa venue ng kasal. Tumingin si Wang Ye sa mga taong nasa harapan niya, tinitignan siya ng may pangungutya. Tahimik din silang nagbubulungan. Kitang-kita sa mukha niya ang sama ng loob. Sa pamamagitan niya, para kung nakita ang sarili ko maraming taon na ang nakalipas, iniwan ni Baining Bin sa harap ng maraming bisita. Naging katatawanan ako, pero kailangan ko pa ring magpanggap na walang nangyari at paglingkuran sila. Ito ba ang karma? Nang kumalma si Wang Ye, nakasimangot siyang nagsabi. Si Fang Yuan to, siguradong si Fang Yuan ang may gawa nito. Fang Yuan, bakit ka ganyan kasama? Ito ang pinakamahalagang sandali sa buhay ko. Ako, si Wang Ye, sa buong buhay ko. Hindi pa ako napahiya ng ganito. Hindi kita patatawarin, Fang Yuan. Sa ibaba, malamig na pinanood ni Muyao ang lahat ng ito. Mas kalmado si Baining Bin kaysa sa inaasahan ko. Umuwi siya, may nakadikit pa ring dugo sa bintana. Pinalamutyan ng napakasaya ang silid ng kasal. Kalmadong inutusan ni Baining Bin ang mga katulong sa bahay. Tanggalin niyo lahat yan.
Napanood ng mga katulong ang livestream ng kasal kaya alam nila ang nangyari. Yumuko sila at hindi nagsalita, natatakot na magalit siya. Mabilis nilang tinanggal ang lahat ng mga dekorasyon na may kaugnayan sa kasal. Tanging si Tiali na lumaki kasama si Bai Ningbin ang nagsabi. Ningbin, sinabi ko na sa'yo dati, hindi marunong makontento si Wang Ye sa isa. Napakabuti ni Fang Yuan sa'yo dati, hindi kayo dapat naghiwalay. Malamig ang ekspresyon ni Bai Ningbin. Hindi ako ang gustong makipaghiwalay kay Fang Yuan, siya ang unang nagbanggit ng diborsyo. Ayaw niya sa akin. Huwag mo siyang ipagtanggol, sinungaling siya. Matagal niya akong niligawan. Sabi niya habang buhay kaming magsasama. Pagkatapos magpakasal ng 5 taon, ayaw na niya sa akin. Hindi pa nga kami umaabot sa 7 taon. Sa mga nagdaang taon, ni isang tawag ay hindi niya binigay sa akin. Agad siyang sumama sa ibang babae. Puno ng hinanakit ang kanyang tono sa akin. Tumutol si Tiali. Hindi ba't pinasama mo lang ang loob niya? Nung naaksidente ka, hindi siya natulog at inalagaan ka ng 3 buwan. Magaling ka na at inalagaan ka niya, pero siya naman ang nagkaroon ng insomnia. Nagkasakit siya. Anibersaryo ng kasal, kaarawan, ang mga araw na dapat kasama mo siya. Nakasama mo ba siya ng maayos? Agad tumutol si Bai Ningbin, busy ako. Busy? Busy kasama si Wang Ye. Tuyot ang boses ni Bai Ningbin. Akala ko mahaba pa ang panahon namin, walang problema kung hindi ako makadalo sa 1 o 2 mahahalagang araw. At saka, paulit-ulit kong ipinaliwanag sa kanya, walang namamagitan sa amin ni Wang Ye. Masyado lang siyang seloso. Ayaw niya akong tantanan at kinukulit niya ako. Napatawa si Tiali. Madali mong sabihin yan. Walang namamagitan sa inyo ni Wang Ye, pero sa mga panahong kailangan ka ni Fang Yuan. Lagi mo siyang iniiwan at sinasamahan si Wang Ye. Tinuring ka ni Fang Yuan bilang asawa. Tinuring mo ba siyang asawa? Naaalala ko pa na sa tuwing pumupunta ka sa mga party, laging si Wang Ye ang kasama mo. Hindi ang asawa mong si Fang Yuan. Inakala pa nga ng ibang hindi nakakaalam na si Wang Ye ang asawa mo. Hindi naman pumupunta si Bai Ningbin dahil yon sa ayaw ni Fang Yuan pumunta. Kalaunan, ayaw na niya. Agad na sumagot si Bai Ningbin, wala silang masamang intensyon sa kanya, gusto lang nilang magbiro. Biro, kailangan din gusto ng taong binibiro. Hindi gusto ni Fang Yuan ang mga kaibigan mo. Sa mga tinatawag nilang biro, kung talagang nirerespeto mo siya, dapat mo silang pigilan sa ganitong pag-ugali. Ngumiwi lang si Bai Ningbin. Hindi mo naiintindihan. Ang pinapaboran ay walang pangamba. Inaabuso mo ang damdamin ni Fang Yuan dahil alam mong gusto kanya. Hindi mo inakala na may araw na lalampas ka. Ayaw na sayo ni Fang Yuan. Tama na. Mariing pinutol ni Bai Ningbin si Aling Li. Hindi karapat-dapat ang isang tagalabas na humusga sa relasyon namin ni Fang Yuan. May nararamdaman pa rin si Fang Yuan para sa akin. Kung hindi, hindi niya sisirain ang kasal ko ngayon. Kinuha niya ang kanyang telepono at buong pagtitiwalang sinabi, naniniwala ka ba? Tatawag ako sa kanya para makipagbalikan. Sa loob ng 3 segundo, papayag siya. Nang makita ko ang kumpiyansang hitsura ni Bai Ningbin, napatawa ako. Talagang mataas ang tingin ni Bai Ningbin sa sarili niya. Talaga bang iniisip niya na isa siyang napakahalagang bagay? Kapag kinawayan niya ako, kakawayan ako ng aking buntot. Hindi ako ganoon kababa. Noong mahal ko siya, ang kaunting pagmamahal niya sa akin ang nagpahalaga sa kanya. Ngayong hindi ko na siya mahal, wala na rin siyang halaga sa akin. Sayang, patay na ako. Kung hindi, kapag tumawag siya, tiyak na pagtatawanan ko siya. Nagmamadali si Bai Ningbin na patunayan na mahal ko pa siya. Mabilis niyang tinawagan ang aking telepono. Hindi niya makontak. Pagkatapos niya maalala na na-block na ni Muyaw ang kanyang telepono para sa akin. Tinawagan niya rin ang aking WeChat, ganoon din, nakablock. Natigilan si Bai Ningbin. Parang hindi niya naisip na darating ang araw na hindi ko na siya gusto. Sa kabilang banda, pinapahinaan pa rin ako ng loob ni Aling Li. Ningbin, masyado kang pinalaki ni Fang Yuan noon. Sinanay kanyang gawin ang gusto mo. Iniisip mo ba na lahat ng bagay ay dapat mangyari ayon sa gusto mo? Naisip mo ba na baka wala kang puwang sa puso ni Fang Yuan? Baka nagtatanim pa rin siya ng galit dahil sa ginawa mo sa kasal, tumakbo ka para hanapin si Wang Ye. Kaya siya naging katatawanan. Kaya ngayon sinira niya ang kasal mo. Para maranasan mo rin ang pagiging katatawanan niyo ni Wang Ye. Sumimangot ang mukha ko at pinutol ko siya. Tama na. Manahimik ka na. Matagal ka nang nagtatrabaho sa bahay ko. Kaya iniisip mo na isa kang napakahalagang tao. Kapag nagsalita ka pa, mag-impact ka na at umalis. Mahigpit kong hinawakan ang aking telepono at nakaramdam ako ng ginaw. Sa sandaling ito, napansin mong nagagalit pa rin ako kay Wang Ye dahil sa panloloko niya sa akin. Napabuntong hininga si Aling Li. Umiling at umalis. Sunod-sunod ang mga tawag sa amin. Nakakatawa, walang nag-comfort sa akin. Lahat sila ay tagapagsalita ni Wang Ye. Ningbin, lumaki kaming magkakasama ni Wang Ye. Siya ang taong pinakamahusay naming kilala. Isa siyang mabuting tao. Siguradong may gumawa nito sa kanya. Ningbin,
Hindi naging madali para sa inyo na marating ang ganitong punto. Hindi kayo dapat magpakasal dahil dito. Ningbin, mali ang ginawa ni Wang Ye pero nahihirapan din siya ngayon. Pinagtatawanan siya ng lahat. Bilang taong mahal niya, hindi mo na siya dapat sisihin. Pagkatapos kong marinig ito, umisi ako. Talaga kayong mga mabubuting kaibigan ko. Pagkatapos kong sabihin yon, binaba ko ang telepono. Uminom ako ng alak at nagbubulong-bulong sa sarili ko. Mahigit 20 taon na kaming magkaibigan. Ang mga puso niyo ay talagang kampi sa kanya. Kung kaharap niyo si Fang Yuan, baka linlangin niyo pa siya hanggang sa Pacific. Fang Yuan, paano mo iyon natiis noon? Paano mo natiis? Siyempre, dahil bulag ako noon at mahal ko pa rin si Bai Ningbin. Alam ko ang matagal ng pakikipag-ugnayan ni Bai Ningbin sa kanila. At ayokong lumala ang sitwasyon, kaya ayokong ipahiya siya. Kaya hindi ko sila direktang kinompronta. Binanggit ko lang ito kay Bai Ningbin ng pribado. Akala ko ipagtatanggol niya ako para respetuhin ako ng mga kaibigan niya. Pero ano ang resulta? Inalo niya ako, sinabing masama lang magsalita ang mga kaibigan niya. Walang masamang intensyon, kaya huwag ko na raw itong seryosohin. Sa kanyang mga salita, pinagtatakpan niya ang kanyang mga kaibigan. At ayaw niya akong ipagtanggol. Sa lohikal na paraan, dapat akong sumagot. Dahil malinaw na hinihiya ako ng kanyang mga kaibigan dahil hindi ako karapat-dapat at hindi ako kasing galing ni Wang Ye. At sinuwerte lang ako na napangasawa ko si Bai Ningbin. Paano iyon walang masamang intensyon? Pero alam ko sa puso ko, na kapag sumagot ako, hindi ako ipagtatanggol ni Bai Ningbin. Sasabihin niya lang na masyado akong nag-isip. At masyadong maliit ang aking pag-isip at hindi ako marunong tumanggap ng biro. Kalaunan, hindi ko na gustong sumali sa mga pagtitipon na yon. Maya-maya pa may kumatok sa pinto. Uminom ako ng malamig na serbesa. Huwag niyo akong gambalain. Kumakatok pa rin sa pinto. Ibinato ko ang lata ng serbesa sa pinto. Sumambulat ang puting bula. Sabi ko, huwag niyo akong gambalain. Umalis ka na. Biglang tumahimik sa labas ng pinto. Binuksan ko ulit ang isang lata ng serbesa. Kakasimula ko palang uminom ng 2 sip-sip nang marinig ko ang susi na nagbubukas ng pinto sa labas. Bumukas ang pinto. Si Wang Ye pala. Suot pa rin niya ang madilim na suit, ngunit gulo-gulo ang buhok niya. Isa rin ang nawawala sa kanyang sapatos na formal na parang tumakbo siya papunta rito. Sa loob lang ng 2 maikling oras. Bumagsak siya mula sa langit patungo sa impyerno. Sinulyapan ko siya at malamig na sinabi, Wang Ye, may mukha ka pang magpakita sa akin. Nilagpasan ni Wang Ye ang mga lata ng serbesa sa sahig. Lumapit siya sa akin. Ningbing, patawad. Tahimik akong uminom ng serbesa, hindi tulad ng dati. Kapag humihingi ng tawad si Wang Ye, lumalambot agad ang puso ko. Kahit anong gawin niya, pinapatawad ko siya. Nang makita niya na hindi ako natitinag. Lubusang nagpanik si Wang Ye. Namumutla ang kanyang mukha. Pusang loob siyang nagpaliwanag. Dati ko siyang girlfriend. Matagal na kaming hiwalay. Nagkita kami sa isang bar ilang araw lang ang nakalipas. Nakainom kami, kaya pareho kaming hindi malinaw, kaya nagawa namin ang isang bagay na hindi tama sa'yo. Ipinapangako ko, ikaw lang ang nasa puso ko. Hindi ko naisip na ipagkanulo ka. Itinaas ko ang aking talukap at sinabi sa isang kalmadong boses, hindi mo naisip. Napakalinaw ng mga litrato. Pagkatapos nating magkasundo sa kasal, patuloy ka pa ring nakikipag-ugnayan sa kanya. Ako, nag-utal si Wang Ye. Ang kanyang ekspresyon ay tila may bahid ng sama ng loob. Bai Ningbing, mahigit 1 taon na tayong magkasama, hindi mo ako hinahayaan na hawakan ka. Lalaki ako. Mayroon din akong pangangailangan. Talagang ikaw lang ang mahal ko. Matagal ko na siyang sinabihan, pagkatapos kong magpakasal sa'yo, puputulin ko na ang ugnayan ko sa kanya. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Mamumuhay tayo ng maayos sa hinaharap. Sinubukan ni Wang Ye na hawakan ang kamay ko. Umiwas ako. Tumingin ako sa gilid na may malamig na ekspresyon, hindi ako nagpapadala. Kanselahin na ang kasal. Ang promise na benepisyo sa kumpanya ng iyong pamilya ay ibibigay ko pa rin. Maghiwalay tayo ng maayos. Natigilan si Wang Ye. Seryoso ka ba? Ano sa tingin mo? Ang aking tingin kay Wang Ye ay puno ng bahagyang pagkasuklam. Nasaktan si Wang Ye at tumalikod, hindi na ako kayang tingnan pa. Maya-maya pa. Sabi niya, Ningbing, hindi mo ako maaaring gawin ito. Kung ayaw mo sa akin, talagang magiging katawa-tawa ako. Tiningnan ko siya ng malalim. Umubo ako na parang kinukutya ang kanyang pagkamakasarili. Bakit hindi niya isipin, kung hindi ako magtatanim ng sama ng loob at mananatili sa kanya, ako ang magiging target ng panunuya sa mataas na lipunan. Hindi ko siya kinutya dahil sa kanyang pagkamakasarili. Sinabi ko lang, Wang Ye, hindi ko gusto ang suot na sungay. Tanong ni Wang Ye, kung si Fang Yuan ay nahuli sa panloloko habang kasal sayo, magdidiborsyo ka rin ba ng walang pag-aalinlangan? Siguro nababaliw na si Wang Ye kaya niya na itanong ang ganitong klaseng tanong. Walang pagmamahal si Bai Ningbing sa akin. Kung ipinagkanulo ko siya, baka natutuwa pa siya. Sa gayon ay malaya siyang.
Makakasama si Wang Ye. Hindi ako ipagkakanulo ni Fang Yuan. Nakakuha si Bai Ningbing ng ganitong sagot. Tumawa si Wang Ye. Bai Ningbing, huwag mong isipin na hindi ko alam. Bagaman hiwalay na kayo ni Fang Yuan, hinihintay mo pa rin siyang bumalik. Naghihintay na kusa siyang makipagkasundo sa'yo. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-aatubili kang magpahawak sa akin. Kapag hinawakan kita, wala nang pag-asa sa pagitan niyong dalawa. Kahit na noong nakaraang 2 araw, alam mong may ibang babae si Fang Yuan, hinihintay mo pa rin siyang bumalik. Hindi ba? Kung hindi, bakit ka sa panahon ng panunumpa sa kasal? Madalas na tumitingin sa pintuan. Mapapatawad mo si Fang Yuan, bakit hindi mo ako mapatawad? Nang marinig ko ito, nadama ko lang nakakatwa. Paanong magugustuhan ako ni Bai Ningbing? Ang ginawa niya ay laging nakakasakit sa akin. Kahit na 2 araw bago ang kanyang kasal, nagpadala pa rin siya ng text para inisin ako. Pinapakiusapan akong huwag pumunta sa kanyang kasal para sirain ang kasiyahan, at sinasabing hindi matutuwa si Wang Ye kapag nakita ako. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkasuklam sa akin. Ang pagmamahal kay Wang Ye, ayon kay Wang Ye, ipinadala ni Bai Ningbing ang text message sa akin. Ay sadyang upang inisin ako na agawin ang kasal. Anong kakaibang paraan ng pag-isip? Nang makita ko ang text message na yon, sa tingin ko lang ay malas. Nagsisimula na ako ng bagong buhay. Bakit may pakialam pa ang aking dating kasintahan? Hindi nawawala ang kaluluwa, akala ko hindi ko siya makalimutan, pero iba ang nangyari. Nakayuko si Bai Ningbing, hindi nagkaila. Ang kamay na may hawak ng lata ng beer ay unti-unting humihigpit. Ang puting bula ay humahalo sa alak. Basa ang kanyang kamay. Malinis siya palagi, pero hindi niya ito pinansin ngayon. Kahit hindi ko makita ang ekspresyon niya. Alam kong galit na galit siya. Galit na galit. Walang tigil si Wang Ye sa panunukso para lalo siyang inisin. Ningbing, hindi mo pa ba nakikita ang realidad? Ayaw na sa'yo ni Fang Yuan. Hindi ako si Fang Yuan. Sasamahan kita habang buhay, Ningbing. Kalimutan mo na yon. Kami, hindi pa tapos magsalita si Wang Ye. Nang sampalin siya ni Bai Ningbing, Wang Ye, nasabi ko na ba sa'yo? Na minsan sobra ka na. Namamanghang nanlaki ang mga mata ni Wang Ye. Hindi niya sukat akalain na magagawa iyon sa kanya ni Bai Ningbing na laging sumusunod sa kanya. Sa huli, tumakbong palayo si Wang Ye na halos matumba-tumba. Ikinulong ni Bai Ningbing ang kanyang sarili sa loob ng silid ng 3 araw. Marami siyang ininom na alak, magulo ang buhok niya at nangangamoy na rin ang katawan niya. Wala na ang dating yaman niya. Sa ika-4 na araw, gumising siya ng maaga. Naligo siya, nagpalit ng mahabang damit at muli siyang naging pamilyar na. Anak na babae ng pamilya Bai. Mukhang may naisip siyang bagay kaya gumaan ang pakiramdam niya. Kumain si Bai Ningbing ng masaganang almusal at lumabas. Nang dumaan siya sa flower shop, bumili pa siya ng isang malaking bungkos ng rosas. Nakakasilaw ang pula. Tapos, pinuntahan pa ni Bai Ningbing ang dating tinitirhan ko. May modo pa rin siya. Kumatok siya ng mahina. Pagbukas ng pinto, simuyaw na naman. Hindi ba't yan ang nilokong anak ng pamilya Bai? Sa unang salita pa lang ni Muyaw, nang insulto na siya. Ang mga mata niya ay tumitingin sa bungkos ng pulang rosas sa kamay ko. Bakit? Naisip mo na ang kabutihan ng iyong dating asawa? Pupunta ka ba para makipagbalikan? Walang pagbabago sa mukha ni Bai Ningbing. Hindi siya nagalit. Nagtanong siya, nasa bahay ba si Fang Yuan? Sumagot si Muyaw. Patay na si Fang Yuan. Sa sandaling ito, madilim ang langit. Kumukulog. Uulan anumang oras, katulad noong nakaraan. Nang marinig ni Bai Ningbing na patay na ako, tumawa na naman siya. Akala mo ba'y tanga ako? Maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Kung patay na talaga siya, paano nangyari ang eksena sa kasal ko kahapon? Sabi ni Bai Ningbing, siguradong may nararamdaman pa rin siya sa akin. Kaya niya sinira ang kasal ko para hindi ako makasal kay Wang Ye. Muli niyang sinabi ng may kasiguruhan. Hindi ka girlfriend ni Fang Yuan. Pagkatapos ay sinabi, gusto kong makita si Fang Yuan. Hindi mo siya makikita. Nagalit si Bai Ningbing sa sinabi niya. Mapanlait ang tono niya. Sino ka ba sa akala mo? Inutusan ka ni Fang Yuan na magpanggap para inisin ako. Akala mo ba talaga girlfriend ka niya? At may karapatan kang manghimasok. Patay na talaga si Fang Yuan. Halos 2 taon na siyang patay. Ako ang sumira ng kasal mo, hindi siya. Malamig ang mga salita ni Muyaw. Ano? Nagulat si Bai Ningbing. Nanigas ang mukha niya. Mas lumamig ang boses ni Muyaw. Sabi ko, patay na si Fang Yuan. Halos 2 taon na siyang patay. Kumulog. Bumuhos ang malakas na ulan. Hindi nakasara ang bintana sa hallway. Tumilapon ang buhok ni Bai Ningbing dahil sa malakas na hangin. Sumasampal sa mukha niya ang patak ng ulan. Ginaw na ginaw siya. Nalaglag sa lupa ang mga pulang rosas. Kumalat ang mga petals. Biglang nalanta ang masiglang bulaklak. Pakiramdam ko, katulad iyon ng sarili kong kapalaran. Hindi ko na maalala kung paano ako namatay. Naaalala ko lang ang damdamin ko bago ako namatay. Pagkatapos kong iwan si Bai Ningbing, gumaan ang pakiramdam ko at naging masaya ako. Punong-puno ako ng pag-asa sa hinaharap.
Tapos, ibinato ako sa ere at bumagsak ng malakas. Nadurog ako. Biglang hinawakan ni Baining Bin ang kwelyo ni Muyaw. Galit na galit siya. Nagloloko ka. Hindi ba? Napakabuti niyang tao. Dagdag pa niya. Nagkakamali ka. Matagal nang hindi mahal ni Fang Yuan. Kung hindi siya namatay, ako ang makakasama niya hanggang sa pagtanda. Sinabi iyon ni Baining Bin nang nakakatakot at itinulak si Muyaw. Tumakbo siya papasok sa bahay. Binuksan niya ang bawat pinto sa itaas at hindi pinalampas pati ang mga pinto ng kabinet. Sumisigaw ng, Fang Yuan, lumabas ka na. Sinira mo ang kasal ko, may lakas ka ng loob na gawin, pero hindi mo kayang panindigan. Hindi ako nagagalit sa'yo. Matagal na kitang mahal, matagal kitang hinihintay na bumalik. Hindi ko akalain na ganito kakatigas. Matagal ka nang hindi bumabalik para hanapin ako, ayos lang. Kung hindi mo ako hahanapin, ako ang hahanap sa'yo. Hihingi ako ng tawad sa'yo, pakiusap bumalik ka. Pwede ba? Ang walang lamang bahay, tanging boses lang ni Baining Bin ang naririnig. Walang sumasagot. Tinitigan niya ang walang laman na bahay at bumulong. Paano mangyayaring wala? Alam ko na, sigurado nagtatago ka sa labas. Para siyang nawalan ng kaluluwa, para siyang ibang tao. Nakakatawa lang na. Nung kami pa ni Baining Bin, palagi siyang malamig sa akin. Noong mga panahong iyon, palagi kong iniisip na. Kung isang araw, kayang magbago ni Baining Bin para sa akin, o kaya'y mawalan siya ng alaala at bumalik sa dati, masaya na ako. Ibig sabihin noon, mahal niya ako. Sigurado sobrang saya ko. Pero ngayon, nakikita ko ang eksenang ito. Naiirita lang ako. Bakit ngayon lang? Siya ang paulit-ulit na nanakit sa akin. Paulit-ulit na itinutulak ako palayo. Ngayon nagpapanggap siyang nagmamahal. Para kanino? Lumapit ako sa kanya. At dinilaan siya. Go, nandito lang ako sa harap mo. Nagpapasaya ako sa sarili ko. Tinitignan ako ni Muyaw na may paghamak, bahagyang nakangiti. Pareho kami, parehong nangungutya. Sumubod si Baining Bin kay Muyaw. Sabihin mo sa akin ang totoo, nasaan si Fang Yuan. Nag-aalala lang din ako kaya. Naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Bata pa si Fang Yuan, malakas din ang katawan niya. Paano siya mamamatay? Patay na talaga siya. Noong Hunyo 12 noong nakaraang taon. May lasing na nagmamaneho ang nakabangga sa kanya. May report pa sa website ng balita sa lugar. Kung hindi ka naniniwala sa akin, siguro naman maniniwala ka sa website ng balita. Magaling magsalita si Muyaw. Binuksan ni Baining Bin ang balita. Pagkakita niya, labis siyang nasaktan, umurong siya. Pagkatapos, namumula ang mga mata niya, naggangalit ang kanyang mga ngipin na nagtanong. Ilang taon ang sentensya ng nakabangga kay Fang Yuan? Kailan siya makakalaya? Hindi siya nakulong, malaya pa rin siya. Masaya pa nga siya. Paano nangyari yon? May kakaibang ngiti sa mukha ni Muyaw. Kailangan mong tanungin ang sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Naaalala mo ba noong Hunyo noong nakaraang taon? Hinanap ka ni Wang Ye, sabi niya lasing daw ang pinsan niyang si Wang Li at hindi sinasadyang nakagawa ng kasalanan. Gusto ng pamilya niya na kunin ang sikat na abogadong si Zhu para magtanggol, pero hindi siya pinapansin ni Zhu. Kaya lumapit sa iyo si Wang Ye dahil maganda ang relasyon ng pamilya mo kay abogado Zhu. Matalino si Baining Bin, agad niyang naintindihan. Ang ibig mong sabihin, ang pinsan ni Wang Ye ang nakabangga kay Fang Yuan. Salamat sa tulong mo. Nagbayad lang si Wang Li ng kaunting pera at malaya pa rin siya. Habang nagsasalita si Muyaw, namumula na ang mga mata niya. Sinampal niya si Baining Bin sa mukha. Pero si Fang Yuan, patay na siya. Hindi umiwas si Baining Bin. Parang nawalan ng kaluluwa at naging sunod-sunuran. Nang makita siya ni Muyaw na ganoon, bigla siyang nawalan ng gana. Umupo siya sa sofa. Sira ulo ka na. Nagpapanggap kang nagmamahal. Bakit ngayon lang? Sang-ayon ako. Bakit ngayon lang? Halos 2 taon na akong patay. Sa 2 taong yon, umunlad ang negosyo niya. Hindi rin siya nagkulang sa pag-ibig. Nakipag-date siya kay Wang Ye, nagmahalan. Nagpakasal. Kung hindi dahil kay Muyaw, magpapakasal na sana siya kay Wang Ye. At magiging masaya. Sa panahong iyon, hindi niya ako pinapansin. Kung mahal niya ako kahit kaunti, kung nagtanong lang siya tungkol sa akin, dapat alam na niyang matagal na akong patay. Ang kamatayan ba ang lunas sa pag-ibig? Bakit nung namatay ako, bigla na lang siyang nagmahal sa akin? Nakakatawa. Ilang taon na kaming kasal, hindi ko man lang napainit si Baining Bin. Nung namatay ako, naging isang baliw na nagmamahal. Nagmumukhang katawa-tawa ang mga ginawa ko noon. Hindi ko sila palalampasin. Tinuyom ni Baining Bin ang kanyang mga kamay at kumamot hanggang dumugo. May amoy ng dugo. Paika-ika siyang naglakad. Pinanood siya ni Muyaw na lumayo. At pinunasan ang litrato namin ni Fang Yuan. Fang Yuan, ang mga nanakit sa'yo. Parusa ang mapapala ng lahat. Kung nakikita mo kaya ito, matutuwa ka ba? Inabot ko ang kamay ko, gusto kong ayusin ang kunot ng kanyang noo. Hindi ako masaya. Hindi ako masaya kahit kaunti. Kaysa ipaghiganti niya ako, mas gusto kong kalimutan na ako ni Muyaw. Magsimula ng bagong buhay.
Kahit hindi ko na siya maalala, pero nakikita ko ang lungkot niya. Sobrang sakit pa rin sa dibdib ko, at hindi niya ako kailanman kinalimutan. Gaano kaya siya kalungkot? Nabubuhay siya sa nakaraan. Ang kinabukasang pinapangarap niya ay para lamang ipaghiganti ako. Si Muyaw ay parang taong malapit ng lumubog sa ilalim ng lawa. Isa-isa niyang hinihila pababa ang mga nanakit sa akin. Kapag nahila na niya pababa ang mga taong iyon, ano ang gagawin niya? Aakyat ba siya sa pampang at magsisimula ng bagong buhay? O hahayaan na lamang ang sarili niyang lumubog sa ilalim ng lawa? Sinasabi ko kay Muyaw paumanhin. Napakarami niyang ginawa para sa akin. Pero hindi ko maalala kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Binuksan ko ang mga kamay ko, gusto ko siyang yakapin. Pero bago pa man dumampi ang kamay ko sa kanyang balikat, biglang may puwersang sumalakay sa akin. Bumalik na naman ako sa tabi ni Baining Bin. Nasaksihan ko rin mismo ang buong proseso ng paghihiganti niya para sa akin. Si Baining Bin, kapag mabait sa'yo, talagang wala kang masasabi. Pero kapag nagalit siya sa'yo, naku, talagang nakakatakot. Ang negosyo ng pamilya ni Wang Ye ay parang isang angkan. Ang kanyang ama at ilang tiyuhin ang magkakasamang nagpapatakbo nito. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ng pamilya Wang nitong mga nakaraang taon, palaging nalulugi. Napagdesisyonan nilang magbagong anyo, gumawa sila ng bagong proyekto. Isinugal nila ang lahat ng kanilang ari-arian. Pinakiusapan pa nila si Wang Ye na hikayatin si Baining Bin na mag-invest din sa kasamaang palad sa kalagitnaan ng proyekto. Biglang binawi ni Baining Bin ang kanyang investment. Dahil naputol ang financial support, natigil ang proyekto. Malapit nang mag-bankrupt ang pamilya Wang. Sinundan pa ito ni Baining Bin ng isa pang atake. Dahil sa kanyang panunupil, malapit nang mag-bankrupt ang pamilya Wang. Pinuntahan ni Wang Ye si Baining Bin para magmakaawa. Pero hindi man lang siya nito makausap. Hindi rin niya makontak sa telepono. Ang dating Baining Bin na palaging handang tumulong ay naging napakalamig sa kanya. Labis siyang natakot. Pinuntahan ni Wang Ye ang mga kaibigan ni Baining Bin, gusto niyang humingi ng tulong para makipag-ayos. Pero sinabi rin ng mga kaibigan na wala silang magagawa. Hindi na nila kayang alagaan ang kanilang sarili. Parang nagwala si Baining Bin. Hindi lamang niya sinaktan ang nagtaksil na si Wang Ye. Pati na rin ang mga kaibigan na nagsalita ng mabuti para kay Wang Ye ay hindi niya pinalampas. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya ni Baining Bin. Bagamat may mga kumpanya rin ang mga kaibigan niya, malayo pa rin sila kumpara sa kanya. Dahil sa kanyang walang habas na panunupil, hindi na talaga makayanan ng mga kaibigan. Humingi sila ng tawad kay Baining Bin. Isang paungusap lamang ang sinabi ni Baining Bin, huli na. Hindi sa akin kayo dapat humingi ng tawad. Ang mga dating kaibigan na nagtatanggol kay Wang Ye ay nagtanim din ng sama ng loob kay Wang Ye dahil sa kanilang interes. Nang traidorin mo si Ning Bin, sinubukan naming magsalita ng mabuti para sa iyo. Ngunit nadamay kami sa ganitong paraan. Sa tingin ko, mas mabuting huwag na tayong mag-usap. Kung ano ang makakabuti sa iyo, makakabuti sa akin at makakabuti sa lahat. Ingatan mo ang sarili mo. Pagkatapos nilang sabihin yon, binaba nila ang telepono. Nang tawagan ulit ni Wang Ye, hindi na ito makontak. Ang dating pabor ay biglang naging kinamumuhian ng lahat. Hindi ko alam kung nang mapunta si Wang Ye sa ganitong sitwasyon. Naisip ba niya ako? Pagbalik niya ng bansa, sinulsulan niya ang mga bagay-bagay tungkol sa akin. Ang sitwasyon ko noon at ang sitwasyon niya ngayon ay halos magkapareho. Ang kapalaran ay talagang kamangha-mangha at hindi mahulaan. Sa huli, natagpuan pa rin ni Wang Ye si Baining Bin sa isang mamahaling restaurant na madalas puntahan ni Baining Bin. Pumasok siya sa silid. Sumigaw siya, Baining Bin, nangako ka sa akin na mamuhunan ka sa kumpanya ng pamilya ko. Malumanay na sinabi ni Baining Bin, nagbago na ako ng isip. Natigilan si Wang Ye. Mabilis siyang natauhan. Si Fang Yuan to. Hindi ba? Nagbalikan kayo at kinokontra ako at ang mga kaibigan mo. Noong una ay dahan-dahan lang na hinihiwa ni Baining Bin ang steak. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Fang Yuan, nawalan ng kontrol ang kanyang kamay. Gumawa ng nakakairitang tunog ang kutsilyo sa plato. Nakayuko siya. Madilim ang kanyang mga mata. May mukha ka pa bang banggitin si Fang Yuan? Nagalit si Wang Ye. Anong gayuma ang ipinakain sa iyo ni Fang Yuan? Hindi ko man lang siya pwedeng banggitin. Ano ba siya? Isa lamang siyang ordinaryong tao. Kung hindi ka niya pinakasalan, hindi ko man lang siya titingnan. Ni hindi ko siya tatawaging bayaw. Hindi ko ba pwedeng banggitin? Bago pa man matapos magsalita, dumaplis ang matalim na kutsilyo sa mukha ni Wang Ye. Nag-iwan ito ng mababaw na sugat. Hinawakan ni Wang Ye ang kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang kamay. May dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Baining Bin, nangahas kang saktan ako. Baliw ka na ba? Ngumisi si Baining Bin. Ngunit malamig ang kanyang mga mata. Binalaan na kita. Bahagyang nakangiti si Baining Bin, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Binalaan na kita. Hindi ka karapat-dapat banggitin si Fang Yuan. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Tapos na. Tumayo siya at unti-unting lumapit kay Wang Ye. Nagalit si Wang Ye. Anong balak mo?
Yumuko si Baining Bin at pinulot ang kutsilyo. Dumulas ang talim sa mukha ni Wang Ye. Seryoso niyang sinabi, ang ganda ng iyong balat. Alam mo ba? Nang mamatay si Fang Yuan, halos hindi na makilala ang kanyang mukha. Kahit ang pinakamagaling na embalsamador. Hindi na maibalik ang dati niyang anyo. Napakagwapo niya noon. Habang sinasabi ito, lalong lumungkot ang kanyang mukha. Kaya pala, pagka-uwi ni Baining Bin, inimbestigahan niya ang dahilan ng aking pagkamatay. Nang gabing iyon, masama ang pakiramdam ko kaya bumili ako ng gamot. Nabangga ako ng lasing na si Wang Li at halos hindi na makilala ang aking mukha. Tumakas pa siya. Nakahiga ako sa kalsada buong gabi. Ang lakas ng ulan. Namagana ang aking mga sugat at pumuti. Nang makita ni Baining Bin ang mga impormasyong iyon, umiyak siya ng umiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi. Paumanhin. Napaligiran siya ng matinding galit. Kaya't ganito siya kabaliw ng maghiganti. Walang pakialam sa anumang kapalit. Anong sinabi mo? Patay na si Fang Yuan? Nagulat si Wang Ye nang marinig ito. Hindi mo ba alam? Ang pumatay sa kanya ay ang pinsan mong si Wang Li. Natigilan si Wang Ye. Paano nangyari yon? Medyo magulo siya, pero hindi siya papatay. 2 taon na ang nakalipas, ang taong nabangga niya ay Biglang may naalala si Wang Ye. Kaya pala, noon, para tulungan ang pinsan niyang si Wang Li na makalusot sa kaso ng pagbangga habang lasing. Nagsumamo siya kay Baining Bin. Tumulong si Baining Bin na humanap ng abogado na si Zhang para ipagtanggol si Wang Li. Sa huli, nagbayad lang si Wang Li ng malaking halaga at nakalaya. Hindi inakala ni Wang Ye na ang taong pinatay ng pinsan niya ay si Fang Yuan. Sa sandaling iyon, isang demonyong boses ang umalinggaw sa tainga ni Wang Ye. Wang Ye, paano ko kayo mapapatawad? Ipinasok ni Baining Bin ang kutsilyo sa bulsa ni Wang Ye. Sa kabila ng kanyang damit, naramdaman ni Wang Ye ang lamig ng talim na nagpataas ng kanyang balahibo. Pagkatapos, umalis si Baining Bin. Bago umalis, iniwan niya ang isang mensahe. Wang Ye, simula pa lamang ito. Malapit nang mabankrupt ang pamilya Wang. May utang pa sila ng napakalaking halaga. Ang pamilya Wang, na dating napakagarbo, bigla na lamang naging daga sa lansangan. Nagkukubli kung saan-saan. Sobrang spoiled si Wang Li ng pamilya Wang. Pero hindi lang siya nagkasala ng pagbangga habang lasing. Binayaran siya ng pamilya Wang para ayusin ang lahat, kaya hindi siya naparusahan ng batas. Ngayon, nang makakuha si Baining Bin ng ebidensya ng krimen ni Wang Li, agad siyang nagsumbong sa pulis. Sa kasamaang palad, nakatakas na si Wang Li nang marinig niya ang balita. Hindi pa rin siya nahahanap ng pulis. Nadamay rin ang mga kumpanya ng mga kaibigan ni Baining Bin. Karamihan sa mga pamilya sa mataas na lipunan ay may higit sa isang anak. Para kumbinsihin si Baining Bin na huwag nang maghiganti. Sinabi ng mga magulang ng mga dating kaibigan ni Baining Bin na hindi nila papayagang magmana ng kumpanya ang mga kaibigan ni Baining Bin. Kaya tumigil na si Baining Bin. Ang mga dating mayayabang na segunda mano na nangungutya sa akin noon, ngayon ay wala nang pag-asang magmana ng mga negosyo. Araw-araw silang nagpapakalasing sa kalungkutan at naging tampulan ng pangungutya. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, hinanap ni Baining Bin si Muyao. Saan nakalibing si Fang Yuan? Malamig siyang tiningnan ni Muyao at sinabi, Baining Bin, akala mo ba mapapatawad ka ni Fang Yuan sa lahat ng ginawa mo? Mapapanatag ka bang pupunta sa kanya? Tinamaan ng mga salitang ito ang sakit ni Baining Bin. Iniwas niya ang kanyang ulo at sinabi, gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Sabi ni Baining Bin sa isang tuyong boses. Hindi ko lang alam kung paano siya mahalin. Kung pag-uusapan ng mga magulang ni Baining Bin, sila noon ay isang nakakainggit na magkasintahan. Magkaibigan sila mula pagkabata. Natural lang na magkatuluyan sila. Pero sa alaala ni Baining Bin, nagsawa ang kanyang ama sa relasyon na iyon at nagmahal ng ibang babae. Kahit na ginawang laro ng babaeng iyon ang pag-ibig, hindi siya pinapansin, masaya pa rin ang kanyang ama. Sabi ng kanyang ama, ito ang pag-ibig. Nakakapagod pero nakakaakit. Pero para sa kanyang ina, sakit lang ang natira. Nagsimulang manigarilyo ang kanyang ina. Nagpupuyat at walang paggalang na nagmamakaawa sa kanyang ama. Pero gusto lang ng kanyang ama. Makasama ang babaeng iyon. Malamig siya sa kanyang ina at sinisisi pa siya sa pagpigil sa kanyang kaligayahan. Kapag nasaktan siya ng babaeng iyon, saka lang siya pupunta sa kanyang ina para humingi ng init. Kapag naging mabait sa kanya ang babaeng iyon, hindi siya magdadalawang isip na iwan ang kanyang ina. Napakasama ng relasyon na iyon. Lumaki si Baining Bin sa ganitong pagpapanggap ng pagmamahal at walang katapusang pagtatalo. Sa huli, hindi na kinaya ng kanyang ina ang relasyon, kaya sa harap ni Baining Bin, pinatay niya ang kanyang ama at ang babaeng iyon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya, Ning Bin, huwag mong ibigay ang lahat ng iyong pagmamahal sa isang tao. Masasaktan ka. Ang taong pinapaboran. Walang pakundangan niyang sasayangin ang iyong pagmamahal at hindi ka kailanman pahahalagahan. Kung gusto mong makasama ang taong iyon magpakailanman, kailangan mong magtira para sa iyong sarili. Pagkatapos, tumalon ang aking ina sa harap ko. Ang maalalahanin kong ina, ang kanyang mukha ay baluktot,
ang kanyang utak ay nakakalat. Ang kanyang mga paa at kamay ay baluktot na hindi na makilala. Ang kanyang mga salita ay parang sumpa na sumusunod sa akin. Naging ulila, sabik na sabik talaga ako sa kaibigan. Masyado akong mabait sa mga kaibigan ko. Kung anong gusto nila, binibigay ko. Tapos, minsan sa banyo, narinig ko silang nagsabi. Nakakainis si Baining Bin, laging sumusunod sa amin. Bukas sa amusement park. Huwag na natin siyang isama. Okay, natigilan ako. Sa kalye, sa IE, hawak pa nila ang binili kong inumin, nakangiting nagsasabing magkaibigan kami. Maglalaro raw kami palagi. Dahan-dahan ko silang iniwasan, hindi na ako nagbibigay. Ang resulta, sila pa ang kusang lumapit, sobrang init nila. Paminsan-minsan binibili ko sila ng gamit. Sobrang nagpapasalamat naman sila, hinihimas ang balikat ko, sabi, Ningbin. Magkaibigan tayo, maglalaro palagi. Iba sa dati, noong lahat ng gusto nila sinusunod ko. Ang babaw ng pasasalamat nila. Noon, naisip ko ang sinabi ni Mama. Tama nga, hindi lang ito nangyari minsan, masyado akong nag-iisa. Kahit ang pusang gala sa harap ng bahay, pinapakain ko kahit umuulan o bumabagyo. Parang awa ko sa kanya. Iniwan ang mundo, walang nagmamahal. Pero pag nakikita ako ng pusa, tumatakbo. Pag nakalayo na ako, sa kakakainin ang pinakain ko. Minsan, nahawakan ko na siya, nahaplos ko ang balahibo niya. Kinamot naman ako. Inis ako ng ilang araw, hindi ko siya pinansin. Tapos, isang araw, paggising ko. May narinig akong ingay sa bintana. Pagtingin ko, nakatayo ang pusang gala sa bintana. May daga sa ilalim ng kuko niya. Sumisinghal siya sa akin, kinakantahan ang likod ng kamay ko. Parang naglalambing, parang nagpapasuyo. Pinalo pa ang patay na daga gamit ang maliit na paa niya. Ang ibig sabihin, nagbabayad sala siya sa akin. Habang pinapanood ko yon, naisip ko. Mama, tama ka na naman. Magtira ka ng pagmamahal. Para makuha mo ang gusto mo. Tanong ni Muyaw, nakangiwi, ibig mong sabihin. Sinasadya mong iwan si Fang Yuan noong kailangan kanya. Sabi ko. Kapag masyadong matamis ang sandali, natatakot ako. Dati, sobrang okay sina Papa at Mama. Pero bigla na lang nagsawa si Papa, umalis kay Mama para maghanap ng ibang babae. Minsan, sumasandal ako kay Fang Yuan para matulog, napapanaginipan ko ang baluktot na mukha ni Mama. Ngumingiti siya sa akin. Ningbin, huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Huwag mong ibigay ang lahat ng pagmamahal mo sa isang tao. Masasaktan ka. Kung gusto mo siyang mapasayo ng matagal, kailangan mong maging araw. Huwag kang lumapit sa kanya, hayaan mo siyang habulin ka palagi. Paggising ko sa hating gabi, tinitignan ko si Fang Yuan na natutulog sa tabi ko. Nakayakap siya sa akin, payapa at kontento ang mukha niya. Dapat masaya ako sa tagpong ito. Pero ang iniisip ko, hanggang kailan kaya? Magtatagal ito sa kanya. Baka pag sinuplian ko ang pagmamahal niya. Iisipin niya na wala lang ang pagmamahal ko. Tapos, gagayahin niya si Papa. Maghahanap ng bagong mamahalin. Kaya, pinili kong maging araw. Para habulin ako palagi ni Fang Yuan. Si Wang Ye naman, wala akong nararamdamang pag-ibig sa kanya. Sadyang tama lang ang timpla ng pagdating niya. Palagi siyang nandyan sa mga sandali na matamis kami ni Fang Yuan. Kapag gusto ko ng supplian si Fang Yuan, pag pumipikit ako, nakikita ko ang nakahandusay na katawan ni Mama sa sahig. Baluktot ang katawan, ang pangungutya ng mga kaklase ko dati. At ang pagkamot sa akin ng pusa ng walang pag-aalinlangan. Paulit-ulit kong naririnig ang sinabi ni Mama, Ningbin, kung gusto mong makasama ang isang tao habang buhay, kailangan mong magtira ng pagmamahal. Kaya pinili kong umalis. Basta magtira ako ng pagmamahal, hahabulin ako ni Fang Yuan palagi. Magkakasama kami ng matagal. Iyon ang akala ko. Hindi ko akalaing mapapagod din si Fang Yuan. Hindi ko naisip na mahal ako ni Fang Yuan. Sobrang imposible. Natatakot siyang mawala ako. Kaya pinili niyang itulak ako palayo. Hayaan akong habulin siya palagi. Sa huli, sobrang makasarili ko pa rin. Para lang mapanatili siya, hindi ko pinansin ang sakit niya. Natawa si Muyaw nang marinig niya yon. Sinong araw ka? Isa kang yelo. Kung lalapit ka, masasaktan ka lang. Sabi ni Muyaw, malamig ang mga mata. Kung hindi lang mahal ka ni Fang Yuan, hindi tatagal ang ibang tao. Ibig sabihin nito, nasaktan mo siya ng 6 o 7 taon. Baining Bin, nakakadiri ka. Pinagalitan ako ni Muyaw. Pinalayas niya ako sa bahay. Hindi ko pa rin alam kung nasaan si Fang Yuan. Kaya pinahanap ko sa mga tauhan ko. Hindi ko makita kung saan nakalibing si Fang Yuan. Pero hindi ko sinasadyang malaman. Ang buong proseso ng pag-ibigan niya kay Muyaw. May blog si Muyaw na walang nakakaalam, basta na lang niya isinusulat ang buhay niya. Nang makapasok ako sa buhay niya, dumami rin sa blog ang tungkol sa akin. Habang tinitingnan ko ang mga blog na yon, unti-unting bumabalik ang mga alaala ko. May mga nakilala akong mga taong hindi karapat-dapat. Nakilala ko rin ang isang taong masyadong mabait. Iyon ang unang pagkikita namin ni Muyaw, 6 na taon na ang nakalipas. Nagbakasyon kami ni Baining Bin.
May tinanggap siyang tawag mula kay Wang Ye at umalis, iniwan niya akong mag-isa para magsaya. Dahil malungkot ako, napunta ako sa harap ng isang bar at nakakita ng ilang lalaki. Itinapon ng isang babae mula sa pintuan ng bar. Namamaga ang mukha ng babae at puno ng sugat. Kung manggugulo ka pa, papatayin kita. Pagbabanta ng lalaki habang winawasiwas ang kanyang kamao. Bumangon ang babae mula sa lupa. Isang buwan akong nagtrabaho dito, kailangan niyong ibigay sa akin ang sahod ko. Tumawa ang lalaki. Parang hindi ka pa nasasaktan. Matapang ang hitsura ng babae. Muli siyang sumugod sa bar, pursigidong makuha ang kanyang sahod. Hinarang siya ng mga lalaki. Muli siyang sinuntok at sinipa. Lumaban ang babae pero hindi niya sila kaya. Maraming tao ang nanonood, may ilan pang kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone, pero walang tumulong. Muling itinapon ng babae sa labas. Bumangon siya at sinubukang kunin muli ang kanyang pera. Pinigilan ko siya. Huwag ka nang pumunta maliban sa masaktan ka pa. Wala kang makukuha. Tumingin lang sa akin ang babae, matalas ang kanyang tingin. Parang sinasabi, madali para sa'yo na sabihin yan, parang nagmamalasakit ka. Pero hindi pa rin niya makukuha ang kanyang pera. Magkano ba ang utang nila sa'yo? Ako na ang magbabayad. Nagulat ang matapang na babae, pagkatapos ay lumambot ang kanyang boses. Iyon ang perang inutang nila sa akin. Wala kang kinalaman dito. Nakita ko, mataas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Pero kailangan din niya ng pera. Sabi ko, kailangan ko ng tour guide. Ang perang ito ay ibabayad ko sa iyo bilang tour guide. Tinanggap ng babae ang pera. Pagkatapos kunin ang pera, sinabi niya sa akin, Muyaw. Iyon ang pangalan ko. Patuloy kong binasa ang blog ni Muyaw. Ang bait-bait talaga ng taong ito, madaling lokohin. Pagkarating ko sa lungsod na ito, nanakawan ako ng pera. Wala akong pera. Isang buwan akong nagtrabaho. Kinakaltasan pa ako ng pera. Paano ko malalaman kung anong magandang gawin dito? Lahat ng tips na nakukuha ko ay online. Pinuri pa niya ako bilang isang tour guide, ginawa ko lang ang pinakapayak na trabaho. Gusto ko lang talagang kumain. Simula nang pumunta ako sa lungsod na ito, hindi pa ako nakakakain ng masarap. Ang bait-bait talaga niya. Ang ganda rin niyang ngumiti. May maliit siyang dimple sa pisngi. Kapag nakikita kong malungkot ang mabait na taong ito, malungkot din ako. Ano pa bang magandang gawin sa lungsod na ito? Gusto kong araw-araw siyang maging masaya. Sa wakas, masaya na siya. Hindi na sayang ang pagpupuyat ko para gumawa ng itinerary. Nagtanong ako sa ilang lokal. Anong mga kawili-wiling bagay ang maaaring gawin dito? Napangiti ako. Kaya pala noong mga panahong iyon, pursigido si Muyaw na maging tour guide ko. Ang unang layunin. Gusto lang niya akong makakain at makainom. Noong panahong iyon, gumawa ako ng dahilan. Para tanggapin ni Muyaw ang pera ko. Huwag nang magpumilit na kolektahin ang kanyang sahod. Para masaktan. Hindi ko balak na gawin siyang tour guide ko. Hindi ko inaasahan na nang lumabas ako ng hotel kinabukasan. Naghihintay siya sa labas. Nakasuot si Muyaw ng malinis na puting shirt. Hinugasan niya ang dugo sa kanyang mukha. Ipinakita niya ang kanyang magandang mukha. Matapang pa rin ang kanyang mga mata. Parang isang maliit na lobo. Ako ang iyong tour guide. Bakit ka narito? Ako ang iyong tour guide. Lumabas ka para magsaya, kaya kailangan kong sumama. Alam mo ba kung ano ang itatanong ko? Ang mga taong pumupunta sa bar na iyon ay nakatira sa hotel na ito. Sabi ko, hindi na kailangan. Sumimangot si Muyaw at nagtanong sa akin. Hindi mo ba talaga ako balak gawing tour guide? Ang perang ibinigay ko sa kanya kahapon ay pagpapakita lang ng awa. Nakita kong mataas ang pagpapahalaga sa sarili ni Muyaw. Natatakot akong aminin. Ibabalik niya ang pera sa akin at babalik sa bar para magtalo at masaktan. Kaya itinanggi ko. Kaya naging tour guide ko siya. Noong mga panahong iyon, naisip ko. Organisado si Muyaw. Tinanong niya ako kung mas gusto kong kumain kapag nagbabakasyon o manood ng tanawin. Sinabi niya na gumawa siya ng ilang plano buong gabi. Kaya pala, online lang niya nakita ang mga plano. Wala si Baining Bin sa tabi ko, wala akong ganang gumawa ng kahit ano. Hayaan na lang si Muyaw na magdesisyon. Kaya dinala ako ni Muyaw sa iba't ibang lugar. Bawat paglalakbay ay parang pagbubukas ng misteryo, minsan masaya, minsan hindi inaasahan. Ang mga araw na iyon ay sadyang masaya at malaya, wala akong inaalala. Ang mahalaga lang ay magsaya, mahilig maglaro si Muyaw at marunong din. Yung mga hindi ko karaniwang sinusubukan, tulad ng bungee jumping, lumipad na pababa ang tao. Pero parang malayang nahuhulog ang kaluluwa, sobrang saya. Minsan pa, nag-abang kami ng pagsikat ng araw sa tabing dagat na walang tao. Paggising ko, nakasandal ako sa balikat ni Muyaw. Mainit sa mukha ang sikat ng araw, nakahandusay ang mga lata ng beer sa lupa, hindi namin nakita ang pagsikat ng araw. Pero wala akong pinagsisihan, marami akong nainom na alak, sumigaw ako sa dagat. Nilabas ko lahat ng sama ng loob ko, sabi ni Muyaw parang baliw ako, hinila ko pa siya para sumigaw din. Kahit mukhang nairita siya, sumigaw pa rin siya, mas malakas pa sa akin.
Alam ko, hindi rin maganda ang kalagayan niya. Sa huling araw, dinala ako ni Muyaw para panoorin ang paglubog ng araw. Nakasakay kami sa maliit na motor, nag-impapaw ang puting polo dahil sa hangin. Parang malayang ibon, malapit na kami sa tabing dagat nang tumawag si Bai Ningbin. Sabi niya, nakabalik na siya, itutuloy namin ang paglalakbay namin, sobrang saya ko. Pinabalik ko si Muyaw sa hotel, siguro dahil naantala ang emosyon ko, medyo tahimik si Muyaw. Sabi niya, may asawa ka pala. Tumawa ako at sinabing, nakakapagtaka ba? Ganito na ako katanda. Sabi niya, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Natawa ako, hindi mo pa nga siya nakikita, paano mo nalaman na hindi siya karapat-dapat? Mabait siya, ako pa nga ang nanligaw sa kanya eh. Sabi ni Muyaw, kasi hindi ka masaya. Ang talas ng pakiramdam ng batang ito. Tumawa ako at sinabing, magiging maayos din ang lahat, kapag napainit ko na ang batong si Bai Ningbin, sasaya na ako. Saka ko lang nalaman na kapag wala si Bai Ningbin, doon lang ako tunay na masaya at malaya. Nang maghiwalay kami ni Muyaw, palihim niyang isinuksok sa bulsa ko ang isang jade pendant. Nakita namin ang jade pendant na yon nang gumala kami sa palengke. Sobrang gusto ko yon, pero cash lang ang tinatanggap ng nagtitinda, kulang ang pera ko noon. Nang bumalik ako kinabukasan, wala na ang mga nagtitinda, hindi ko akalaing binili niya pala yon. At palihim na ibinigay sa akin. Ang jade pendant na ito ay para sa pagiging tour guide niya. Sabi ng batang ito sa blog niya na madali akong lokohin, pero siya ang pinakagaga. Tagal niya akong sinamahan, tapos yung binayad ko sa kanya, ginastos pa sa akin. Napagod lang siya. Tinuloy ko ang pagbabasa sa blog niya, medyo walang kwenta. Balak ko na sanang umalis. Tumakas si Muyaw sa kanila para pumunta sa syudad na ito, magulo ang sitwasyon sa pamilya niya. Ang mga magulang niya ay may business arrangement, may kanya-kanya silang tunay na pag-ibig at anak, parang payapa sa panlabas. Nagkanya-kanya silang trip, tapos biglang isang araw nagdesisyon silang maghiwalay, walang gustong kumuha kay Muyaw. Nagrebelde na siya talaga, kaya tumakas siya. Minamalas na naman. Ninakawan siya pagkalabas niya ng istasyon. Matapang siya, hindi siya bumalik. Naghanap siya ng trabaho sa bar na may kasamang pagkain at tirahan. Walang awa ang bar na yon, pinagtrabaho siya ng 1 buwan nang walang bayad. Sinaktan pa siya. Nang makilala niya ako, doon lang gumaan ang buhay niya. Sobrang saya namin, naging masaya ang lahat. Ang mga araw na iyon ay masaya rin para sa kanya. Nagtatala pa rin si Muyaw ng buhay. Makalipas ang 2 taon, lumabas ulit ako sa blog. Palihim niya akong pinuntahan. Sabi niya, hindi raw ako masaya, bulag daw ang asawa ko, sana raw nakilala niya ako ng mas maaga. Nang maghiwalay kami, nagkita kami. Napakalambing pa rin niya. Nag-date kami, naghalikan. Sabi niya pa, pangit daw ang paghalik niya. Natatakot siyang pandirihan ko. Pupunta siya sa ibang bansa para sumali sa kompetisyon, kailangan niyang mag-ensayo ng 1 buwan. Ayaw niya akong iwan. Pagbalik niya, magpapakasal na raw kami. Hanggang doon lang ang tala. Kinwenta ko ang mga araw. Nang mamatay ako, nasa training camp siya sa ibang bansa. Pagbalik niya, mahigit 2 linggo na akong patay dahil sa aksidente. Naging abo na ang katawan ko. Nalunod ako sa kalungkutan sa isang sulok na walang tao. Ginugol ng dalagang ito ang ilang taon para maging pag-ibig ang lihim na pagtingin. Sobrang saya niya nang gusto na niyang magpakasal sa akin. Pero nahulog ang bunga, nabubulok. Hindi niya man lang ako nasilayan sa huling pagkakataon. Gumastos na lang si Muyaw para bilhin ang dating bahay ko sa mga magulang ko. Inilibing niya ang abo ko sa sementeryong pinili niya. Tumira siya sa dati naming bahay, tinitikman ang mga sabaw na dati kong niluluto, paulit-ulit na inaalala ang nakaraan. Nakakulong siya sa aking nakaraan, ang dapat sana'y masayang buhay ay natigil din paghihiganti lang ang nasa isip niya. Nakita ni Bai Ningbin ang dating tamis namin ni Muyaw, namumutla at sumuka pa ng dugo. Naiiyak niyang sinabi, ako pala ang nagtulak kay Fang Yuan sa'yo. Mahal pala niya ang iba. Sobrang sakit, umiiyak at tumatawa siya. Fang Yuan. Nagkamali ako, nagkamali talaga ako. Tama si Muyaw. Isa akong hunghang. Huli na ang paghingi ng tawad para sa akin. Gusto ko pang bumalik kay Muyaw. Tinitignan ko siya ng mabuti. Hindi ko maintindihan. Si Muyaw ang mahal ko. Bakit kami ni Bai Ningbin ang pinagsama ng tadhana? Muli na namang nagkulong si Bai Ningbin sa bahay, walang tigil sa pag-inom. Hanggang sa nagkaroon siya ng gastric bleeding at dinala sa ospital. Ilang beses siyang pinayuhan ni Aling Li. Sa ginagawa mo, malapit ka ng mamatay. Mabuti pa nga kung mamatay ka. Malay mo, makita mo pa si Fang Yuan. Umiling si Aling Li. Kung alam ko lang Bakit pa nangyari ito? Sa pagitan ng mga pangyayari, tumawag ang tatay ko kay Bai Ningbin. Manugang, nakalimutan mo bang magpadala ng pera sa akin ngayong buwan? Nagulat ako. Paano nagkaroon ng koneksyon si Bai Ningbin sa tatay ko? Sobrang sama ng relasyon ko sa pamilya ko. Maaga pang namatay ang nanay ko. Agad na nag-asawa ng ibang babae ang tatay ko at nagkaroon ng kapatid na lalaki. Ayaw sa akin ng babaeng iyon.
Kaya pati ang tatay ko ay hindi rin maganda ang trato sa akin. Simula pagkabata, puro palo at mura ang inabot ko. Ako ang gumagawa ng gawaing bahay. Nang makapasa ako sa high school, gusto nila akong patigilin sa pag-aaral para magtrabaho. Hindi ako pumayag. Nag-aral ako hanggang kolehiyo sa tulong ng scholarship at pagtatrabaho. Pagkatapos kong magtapos ng kolehiyo, sinabi nila na dapat ibigay ko sa kanila ang 2/3 ng aking sahod bawat buwan. Sabi nila hindi raw ako madaling palakihin. Hindi pa rin ako pumayag. Kaya nagpunta sila sa labas ng kumpanya at nag-eskandalo. Hindi ako mapakali sa trabaho ko. Wala akong nagawa. Kinailangan kong lumipat ng lungsod at magpalit ng contact details para tumahimik ang buhay ko. Akala ko nakatakas na ako sa kanila. Ngayon, mukhang hindi pala. Ang mga vampira kong pamilya. Matagal na palang alam ang address ko. Si Baining Bin ang nagbayad sa kanila, kaya hindi nila ako ginulo. Komplikado akong tumingin kay Baining Bin. Sa harap, sinasaktan niya ako, pero sa likod naman ay ginagawa niya ang mga ito para sa akin. Bakit niya ito ginagawa? Malamig na sumagot si Baining Bin sa tatay ko, patay na si Fang Yuan. Hindi niyo na siya kailanman magagambala. Sa tingin mo, may dahilan pa ba para magbigay ako? Ano, patay na si Fang Yuan? Huwag kang magpanggap. Inimbestigahan ko na ang lahat. Binigyan kayo ni Wang Li ng 2 milyong piso. Tuwang-tuwa kayong tinanggap iyon. Hindi kayo humihingi ng hustisya para sa pagkamatay ni Fang Yuan. O sabihin na lang natin, hindi nyo kailanman naisip na humingi ng hustisya. Nagpapanggap lang kayo para makakuha ng mas maraming kompensasyon. Nahihiyang sagot ng tatay ko. Nalulungkot din kami sa pagkamatay ni Fang Yuan, pero kailangan din naming mabuhay. Napakahirap naming palakihin siya sa loob ng maraming taon. Dapat lang na makakuha kami ng kompensasyon. Malamig na tumawa si Baining Bin. Palakihin siya sa loob ng maraming taon? Paano nyo nagawang sabihin yon? Mga vampira kayo. Patuloy nyo siyang pinagsasamantalahan. Kung ayaw mong magbigay, huwag kang magbigay. Alam ng tatay ko na wala siyang makukuha, kaya galit siyang ibinaba ang telepono. Hindi sila palalampasin ni Baining Bin. Mabilis siyang kumilos sa negosyo. Madali lang para sa kanya na harapin ang pamilya ng tatay ko. Nagpakatatag siya. Kumain siya ng isang mangkok ng lugaw at sinabihan ang kanyang mga tauhan na gawin ang ilang bagay. Kada 2 araw. Tatawag ang pamilya ng tatay ko para tanungin, ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ninakaw ang pera ng pamilya namin. Malamig na sagot ni Baining Bin, kung naloko kayo, magsumbong kayo sa pulis. Bakit nyo ako hinahanap? Sa pamamagitan ng investment kami naloko. Sabi ng pulis may risk ang investment. Wala silang pakialam. Matagal mo na itong pinlano, hindi ba? Bakit ka ganyan kasama? Alam mo ba na wala na kaming bahay ngayon? Nawalan ng pasensya si Baining Bin na pakinggan ang kanyang pagdadalamhati. Pinutol niya ito ang nararapat sa inyo. Sa loob ng mga taon. Magkano ang kinuha nyo sa akin? Pagkatapos mamatay ni Fang Yuan, ibinenta nyo ang kanyang bahay. Kumuha rin kayo ng malaking kompensasyon. Pero paano nyo siya tinrato? Hindi kayo nag-abalang bumili ng puntod. Inilibing nyo siya sa maliit na hukay kung saan pwedeng tapakan ng kahit sino. Kalaunan natagpuan siya ng batang si Moyaw. Inilibing niya ako sa ibang lugar. Dahil dito, kinikilan pa siya ng malaking halaga ng pera ng pamilya ko. Ano pa bang gusto ng tatay ko? Kaya ibinaba ni Baining Bin ang telepono. Pak! Dahil wala nang layuning maghiganti, nagsimula na naman si Baining Bin sa walang tigil na pag-inom. Pumayat siya ng sobra. Puno ng pulang guhit ang mga mata niya, parang balangkas. Isang hipan lang ng hangin, babagsak na. Nang makita siya ni Aling Bisa na ganoon, nagbabadyang tumulo ang luha sa mga mata nito. Ikaw talagang bata ka. Wala kang pakialam sa sarili mo. Kung buhay pa si Fang Yuan, siguradong ayaw niyang makita kang ganyan. Patay na si Fang Yuan, sabi ni Baining Bin habang tumatagay ng alak, nakangiting mapait. Kahit buhay pa siya, hindi na niya ako gugustuhin. Lumipad na ang puso niya sa iba. Lumipas ang mga araw na ganoon. Lalo pang pumayat si Baining Bin. Isang hating gabi. Lumabas siya para bumili ng alak. Bigla siyang hinablot ng isang lalaki mula sa damuhan. Nakatayo rin doon si Wang Ye. May mahabang peklat sa mukha ng lalaki. Siya si Wang Li na nagtatago sa mga otoridad. Sawa na siya sa pagtatago. Sawa na rin si Wang Ye sa paghihirap. Nagkaisa silang dalawa na dukutin si Baining Bin para makakuha ng malaking pantubos. Hindi nila inakalang ayaw ng mabuhay ni Baining Bin. Nang makita ni Baining Bin ang mga taong pumatay sa akin, namula ang mga mata niya. Nakipagbuno siya kay Wang Li kahit itutok pa nito ang dulo ng kutsilyo sa dibdib niya. Dumating ang mga security guard dahil nakarinig sila ng ingay. Hinarang nila si Wang Li at Wang Ye. Napakalakas ng ulan noong araw na yon, katulad noong araw na namatay ako. Nakahiga si Baining Bin sa dugo. Nakangiti ng may ginhawa sa mukha niya. Akala ng lahat katapusan na ni Baining Bin. Maging siya, iyon din ang akala niya. Pero nabuhay pa rin siya. Lalo lang siyang humina. Ubo na agad siya pagkatapos ng ilang hakbang.
Pagkadilat niya sa ospital, ang sakit sa ekspresyon niya parang iniisip niya. Bakit buhay pa ako? Napakasama ng pakiramdam niya sa buhay. Sa tulong ni Bai Ningbin, habang buhay nang makukulong si Wang Li at Wang Ye. Sa tingin ni Aling Bisa, sunod-sunod na trahedya ang nangyayari kay Bai Ningbin. Kumuha siya ng anting-anting para sa proteksyon. Nang isinabit iyon kay Bai Ningbin, nakaramdam agad ako ng matinding pagtutol. Siguro, itinuring niya akong masamang espiritu. Gusto niya akong palayasin. Tama nga naman, isa nga naman akong multo, kahit hindi ako nanakit ng tao. Pero masama pa rin akong espiritu. Salamat sa kawalan ng anting-anting, malaya na ako. Tiningnan ko si Bai Ningbin na nakaupo sa gilid ng bintana. Hindi ako nag-abalang lumingon at nagpunta sa dati kong bahay. Sa wakas, nakita ko na si Muyaw. Ang mahal ko. Sinubukan ko siyang yakapin pero dumaan lang ang katawan ko sa kanya. Nakalimutan ko na dahil sa tuwa ko, patay na pala ako. Hindi ko pala siya mahahawakan. Medyo nalungkot ako. Lumapit ako sa kanya. Sinuyod ng tingin ko ang buong mukha niya. Maingat kong iginuhit ang mga mata at kilay niya. Wala na sa mukha ng babae ang dating saya at kalayaan niya. Napalitan ito ng matinding kalungkutan. Dapat ay malaya siyang lumilipad sa kalangitan, pero ikinulong siya ng pagkamatay ko sa loob ng kwartong ito. Hindi na siya makakalabas pa. Pinupunasan pa rin ni Muyaw ang litrato naming dalawa. Lahat ng nanakit sa iyo ay naparusahan na. Masaya ka ba? Kung masaya ka, pwede mo ba akong dalawin sa panaginip ko? Matagal na kitang hindi napapanaginipan. Hindi ka ba natatakot na makalimutan kita? Nanlambot ang mga mata ko. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo ako para makapagsimula ka ng bagong buhay. Sayang, hindi ako naririnig ni Muyaw. Talagang nagsisisi ako noong araw na pumunta siya sa bar para saktan para sa akin. Pinahinto ko siya. Akala ko, kabutihan ang ginagawa ko. Pero sa huli, sinaktan ko lang siya. Si Muyaw na ang nag-aasikaso ng susi ng bahay. Napakasimple ng buhay niya araw-araw. Naghihilamos, pinupunasan ang litrato naming dalawa. Bago pumasok sa trabaho, sinasabi niya sa litrato ko, asawa ko, papasok na ako. Pagka-uwi niya, hindi na rin siya sumasama sa mga pagtitipon. Pagkabukas niya ng pinto, pilit siyang umingiti at sinasabi sa litrato ko, asawa ko, nandito na ako. Tapos, maghuhugas na siya ng kamay at magluluto. Parang buhay pa ako. Dati, umaasa ako na sa paglipas ng panahon, makakalimutan ako ni Muyaw. Tutal, sa mundo, napakaraming nag-aawayan ang magkasintahan. Nagtataksil. 2 taon na akong patay. Dapat ay nagsisimula na siya ng bagong buhay. Pero hindi niya ginawa. Ipinagkatiwala niya ang pag-asa niya sa susunod na buhay. Nagkakawang gawa siya. Nagbibigay siya ng donasyon sa mga templo. Sa bawat lungsod na pinupuntahan niya, nagpupunta siya sa mga sikat na templo para magdasal. Gayong dati, siya ang taong hindi naniniwala sa Diyos. Tanda ko pa noong bata pa kami, noong sumama siya sa akin sa paglalakbay, noong dumaan kami sa isang templo. Nakita niya akong taimtim na nakaluhod sa harap ng bodha. Humihiling na sana'y pagpalain ako at si Bai Ningbin na magtagal. Sobrang sarkastiko ng tawa niya noon. Panluloko lang yan. Naniniwala ka dyan. Pero sa huli, si Muyaw na ang naging pinakatapat na mananampalataya. Ginagawa niya ang lahat ng ito para humiling ng isang malabong susunod na buhay. Lumipas ang 2 taon, kasama ko si Muyaw sa panonood ng balita sa bahay. Kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Bai Ningbin. Nahulog siya mula sa 3 palapag. Hawak pa niya ang litrato ko. Napakalakas ng ulan noong araw na namatay siya. Pasko pa naman. Nagsiwi na sa bakasyon ang mga katulong sa bahay. Pagbalik nila, ang bangkay na nakabaon sa dugo, doon lang. Natuklasan na 3 araw na pala siyang patay. Ang dating higanteng negosyante, namatay ng ganito kaawa-awa. Sabi ng mga reporter, lasing daw siya at nahulog mula sa 3 palapag. Pero alam namin ni Muyaw na nagpakamatay siya. Pinili niya ang parehong paraan ng pagkamatay ng kanyang ina, pagtalon mula sa mataas na lugar. Talagang mapaglaro ang tadhana. Noong bata pa si Bai Ningbin, nasaksihan niya mismo ang pagpapakamatay ng kanyang ina sa harap niya. Ito ang naging bangungot na hindi niya matakasan. Akala niya, kung susundin niya ang sinabi ng kanyang ina, hindi siya mahuhulog sa parehong sitwasyon. Pero sa huli, ang mismong sinabi ng kanyang ina ang nagtulak sa kanya sa parehong landas. Mayroong uri ng malungkot na kapalaran. Ang lahat ng mga balita ay pinupuri ang malalim na pagmamahal ni Bai Ningbin sa akin. Sabi nila, labis na akong pinangungulila ni Bai Ningbin. Tinitignan ang litrato ko habang naglalasing para maibsan ang lungkot kaya nahulog mula sa bintana. Pinalitan ni Muyaw ang channel. Mumiwi siya at sinabi, anong silbi ng malalim na pagmamahal? Tama. Lumipas na naman ang maraming taon. Si Muyaw ay nagmula sa babaeng kilala ko na. May matigas na ekspresyon sa mukha at naging matandang babae na may puting buhok. Akala ko balang araw
ay makakalimutan niya ang kanyang nararamdaman sa akin at magmamahal at magpapakasal sa iba. Pero hindi nangyari. Nanatili siyang mag-isa, nagtatrabaho ng husto at nagbibigay ng donasyon ng walang pag-aalinlangan. Nagdadasal at humihingi ng tulong sa mga Diyos. Pagkalipas ng maraming taon, namatay si Muyaw na may ngiti ng ginhawa sa kanyang mukha. Hawak niya ang litrato ko. Tila naniniwala siya na dahil sa dami ng mabubuting bagay na ginawa niya, maririnig ng mga Diyos sa langit ang kanyang hiling. Na sa susunod na buhay ay magkikita kaming muli. Sa tabi ng kanyang bangkay, naisip ko kung ang mga tao ay may kaluluwa pagkatapos nilang mamatay. Kung gayon, magkikita pa rin kami pagkatapos niyang mamatay. Pero bago pa man humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, isang malakas na puwersa ang humihila sa akin paatras. Nakikita ko na palayo ng palayo si Muyaw sa akin. Malungkot kong naisip, ito na ba ang tadhana? Noong nabubuhay ako, hindi ako nakita ni Muyaw sa huling sandali. Pagkamatay niya, hindi rin niya ako makikita. Muyaw, tama ka. Ang mga Diyos ay talagang sinungaling. Tignan mo, nagdasal ka at humingi ng tulong sa mga Diyos sa loob ng maraming taon, pero hindi pa rin tayo nagkita. Mas lalo na sa susunod na buhay. Sa sumunod na segundo, napunta ako sa isang napakainit na lugar. Matagal nang napagkasunduan ng matalik na magkaibigan. Naipagkasundo ang kanilang mga anak sa kasal. Hindi pa katagalan ng mga anak sila. Nagsimula na silang magtawagan. Babae ang anak ko, ikaw. Nanganak ako ng lalaki kaninang alauna ng madaling araw. Sakto, magkakasya silang dalawa. Hindi ko alam kung ang mga bata ngayon ay tutol sa ipinagkasundong kasal. Napakabuti ng relasyon naming dalawa, sigurado akong magiging mabuti rin sila. Pareho pa silang ipinanganak sa parehong araw. Sa tingin ko, sila ay talagang itinadhana para sa isa't isa.